Siya ay isang malungkot na manggagawa sa opisina, ngunit muling nagkatawang tao sa isang mahiwagang mundo na may mahika ng SS rank. Si Shen Wolford ay isang corporate worker na naninirahan sa modernong Japan na walang social life, kaya madalas siyang nag-overtime kaysa lumabas kasama ang mga katrabaho para uminom. Isang gabi pagkatapos mag-overtime, habang naglalakad siya pauwi, bigla siyang nabalisa habang iniisip ang uri ng buhay na meron siya ngayon. Hindi niya alam na darating si Troccon para sa kanya, at nakatagpo ng isang aksidente na nagtapos sa kanyang buhay at nagpapadala sa kanya sa ibang mundo. Siya ay muling nagkatawang tao sa isang mundong puno ng mahika at misteryo, mga bayani at mga demonyo. Ang pinakaunang alaala na mayroon siya ay isang pagkawasak mula sa isang pag-atake ng demonyo kung saan siya ang tanging nakaligtas. Doon, natagpuan siya ng isang salamangkero na nagngangalang Merlin, na umampon sa kanya. Si Shen ay naninirahan bilang apo ni Merlin, at nag-iisang estudyante sa isang liblib na bahay sa kagubatan. Dahil sa kanyang kaalaman at pag-iisip mula sa pamumuhay sa modernong mundo, nagiging kakaiba siya sa lahat ng kanyang ginagawa, mahika man or sa swordsmanship. Isang araw, ang 8 taong gulang na si Shen ay pumasok sa kagubatan upang manghuli ng kanilang hapunan. Nagtago siya sa isang palumpong at, sa tulong ng kanyang mahika ng hangin, nanghuhuli ng ilang mga manok. Nakahuli din siya ng baboy ramo, at pagkatapos masiyahin sa kanyang pangangaso para sa araw na iyon, umuwi siya at ipinakita ang mga ito kay Merlin. Humanga si Merlin na gumamit ang batang lalaki ng mahika ng hangin upang tapusin ang baboy ramo, dahil ito ang pinakamabisang mahika para sa pangangaso. Nagpasya siyang subukan ang magic skill ni Shen, at sinabihan siyang magsindi ng kahoy. Masayang ginagawa iyon ni Shen sa pamamagitan ng pag-imagine ng proseso ng pagkasunog sa kanyang isipan. Lihim siyang natutuwa na hindi na niya kailangang sumigaw ng mga inkantasyon para magsagawa ng mahika sa mundong ito, kung hindi, masasawi siya sa pagkabalisa. Sa sandaling iyon, dumating si Milay de Buen, ang kanyang guro sa Magic Gear, at si Mike Hilcullen, ang kanyang tagapagturo ng espada. Si Milaida ay isang aktivista at agad niyang pinagalitan si Shen sa pangangaso ng baboy ramo. Sinabi niya na ito ay masyadong mapanganib para sa isang taong kaedad niya, ngunit ipinaliwanag ni Shen na ito ay hindi lahat na mapanganib kung isasaalang-alang niya ang magic gear na ginawa nila ng magkasama, at nakatanggap ng magandang pagsasanay mula kay Mike Hill. Pagkalipas ng 2 taon, dinala ni Merlin si Shen upang manghuli ng ilang mga demonyo dahil naniniwala siya na dapat niyang labanan ang ilang malalakas na kaaway ngayon. Ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay ipinanganak kapag ang mga regular na hayop ay hindi na-control ang mahiwagang enerhiya na dumadaloy sa kanila. Ito ay humahantong sa kanila na magwala, at maaari rin itong mangyari sa mga tao, kahit na ito ay medyo bihira. Noong unang panahon, halos nawasak ng isang tao na naging demonyo ang kanilang bansa, ngunit sa kabutihang palad, natalo ito ni Merlin, na nakakuha ng titulong bayani ng isang bansa. Itinuro niya kay Shen ang magic spell sa paghahanap na kinabibilangan ng pagkalat ng mana mula sa katawan ng isang tao sa napakanipis na layer. Kapag nakipag-ugnayan ito sa iba pang mahiwagang lagda, ang mana ay nagre-react at tinutukoy ang kanilang lokasyon. Sinabi ni Merlin na nangangailangan ng maraming oras at karunungan sa kanilang magic control para magawa ito, ngunit ginulat siya ni Shen sa pamamagitan ng paggamit nito kaagad. Gamit ang magic sa paghahanap, napagmamasdan niya ang mga nilalang at tao mula sa malayo, at pagkatapos ay bigla niyang naramdaman ang isang masamang enerhiya na nagmumula sa isang partikular na direksyon. Kinukumpirma ni Merlin na ang enerhiya ay nagmumula sa isang demonyo, at sila ay nagmadali sa lokasyon ng demonyo na naglalabas ng isang madilim na aura. Hinugot ni Shen ang kanyang espada ng walang pag-aalinlangan, at inilunsad ang kanyang sarili patungo sa demonyo. Gamit ang kanyang espada na nag-vibrate sa ultrasonic level at jet boots para mahusay na gumalaw, kinailangan lang niyang tapusin ang demonyo ng ilang segundo. Hindi man lang siya nabala ni Merlin tungkol sa mga panganib sa oras na tapusin na ni Shen ang demonyo, at maaari lamang siyang tumayo doon na walang imak. Tinanong ni Shen kung mahusay ba ang ginawa niya, at sinabi ni Merlin na baka natalo niya ang world record para sa pinakamabilis na pangangaso ng demonyo. Pagkatapos ay tinanong niya ang bata kung anong uri ng mahika ang ginamit niya sa kanyang espada. Inilihis ni Shen ang tanong, ayaw niyang ipakita na mayroon siyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, hindi niya alam na pinaghihinalaan na ni Merlin at ng iba pa na siya ay nagmula sa isang alternatibong mundo.
Kinabukasan, nakakuha siya ng ilang mahirap na pagsasanay sa labanan kasama si Mike Hill. Pagkatapos ng pagsasanay, dinala siya ni Merlin sa kabundukan kung saan ibinunyag niya sa kanya kung paanong hindi siya ang kanyang tunay na apo at natagpuan sa isang pagkawasak ng pag-atake ng demonyo. Nagtanong si Shen tungkol sa kanyang tunay na mga magulang, ngunit ipinaliwanag ni Merlin na nasugatan sila ng hindi nakikilala. May ilang konting alaala si Shen sa araw na iyon, ngunit hindi niya maalala ang mga ito. Sinabi niya kay Merlin na itinuring niya lamang siya, si Mike Hill, at Milaida bilang kanyang pamilya mula noong pinalaki nila siya. Ang mga salitang ito ay nagpaluha kay Merlin na parang isang maliit na sanggol. Sa kanyang ika-15 na kaarawan, isang party ang ginawa para kay Shen upang ipagdiwang ang kanyang pagkabinata. Mayroong ilang mga espesyal na panauhin sa party, kabilang ang isang lalaki na tinatawag niyang Uncle Dominic, kasama ang kanyang dalawang gwardya, sina Christine at Siegfried. Sa panahon ng party, tinanong nila si Shen kung ano ang gagawin niya kapag naging matanda na siya. Sinabi niya na gusto niyang tuklasin ang isang kalapit na bayan dahil hindi pa siya umalis sa kagubatan, at bukod dito, wala siyang layunin. Iminumungkahi ni Christine na maaari siyang sumali sa Royal Knights or maging isang mangangaso ng demonyo. Ang bawat isa ay patuloy na nagbibigay ng mga mungkahi, at pagkatapos ay ipinahayag ni Shen na hindi siya marunong gumamit ng pera, at ito ay nag-iwan sa lahat na masindak. Salamangka lang pala ang itinuro ni Merlin sa kanya at wala ng iba, ngunit iniisip ng matandang sage na ito ay gagana kahit papaano. Pagkatapos ay ginamit ni Shen ang kanyang espesyal na spell na tinatawag na gate na nagpapahintulot sa kanya na lumipat sa ibang lugar gamit ang mga prinsipyo ng isang wormhole. Dinala niya ang lahat sa isang lugar para sa isang magic test, at ipinaliwanag ni Merlin kung gaano mapanganib para kay Shen na ipakita ang kanyang pinakabagong spell sa kagubatan. Sinabihan sila ni Merlin na maghanda at inutusan si Shen na ipakita ang kanyang spell. Nagsisimula si Shen sa pamamagitan ng pag-iisip ng apoy ng isang nasusunog na gas, at pagdaragdag ng mas maraming oxygen kaysa karaniwan. Ang resulta ay isang asul na apoy na nakakagulat sa lahat, ngunit iyon ay simula pa lamang. Pagkatapos ay idinagdag ni Shen ang hydrogen, at ipinipat ang malaking bowl ang apoy sa isang punto bago ito i-shoot sa isang burol na malapit. Ang resultang pagsabog ay parang mini nuclear bomb, na sapat na para mataranta ang lahat, lalo na si Milaida. Ang demonstrasyon na ito ay humantong sa grupo na magdesisyon na masyadong mapanganib na hayaan ang isang talentong tulad ng kay Shen na gumala. Sinabi ni Dominic na maaari niyang mabawi ang balanse ng mga bansa na humahantong sa bawat hari na abutin siya. Iminungkahi niya kay Shen na mag-enroll sa isang Magic Academy, ngunit hindi gusto ni Merlin ang ideya dahil magiging bahagi si Shen ng mga asset ng kanyang bansa. Si Dominic pala ang hari ng Ride Kingdom, at si Shen lang ang walang ideya sa kanyang posisyon. Si Christine ay isang royal guard, at si Siegfried ay isang mage escort para sa hari. Maging si Mike Hill ay ang retiradong commander ng Royal Knights. Nagulat si Shen sa kanyang high-profile social circle, at sinabi sa kanya ni Dominic kung paano niya nakilala si Merlin. Siya ay isang estudyante pa lamang nang ang demonoid na tao ay gumawa ng kaguluhan sa kanilang bansa. Nang tatapusin na siya ng demonyo, nagpakita sina Merlin at Milaida. Gamit ang kanyang magic at gamit ang kanyang magic gear skill, sabay nilang natalo ang demonoid. Hindi makapaniwala si Shen na minsan silang nasa iisang party, at natulala siya nang mabalitaan niyang mag-asawa nga sila. Pagkatapos ay sinabi ni Dominic kay Shen na matututunan niya kung paano gumagana ang mundo, at magkaroon ng ilang kaibigan kung sasali siya sa Magic Academy. Tinitiyak niya sa kanya na ito ay isang mahigpit na meritokrasya, at walang puwang para sa impluwensya at mga pribilehiyo ng maharlika. Napagtanto din ni Merlin na hindi niya maaaring panatilihing makulong si Shen sa kanya magpakailanman, at sumang-ayon na hayaan siyang sumali sa Magic Academy. Pagkalipas ng ilang araw, si Shen, kasama sina Merlin at Milaida, ay nag-set out sa kabisera para sa kanyang entrance exam. Hindi nagtagal ay narating nila ang checkpoint ng kabisera, at nabigla ang gwardya nang makita niya ang mga ID ni na Merlin the Wise Man at Milaida the Guro. Kumalat na parang apoy sa buong bayan ang balita ng kanilang pagdating, kaya nagmadali silang pumunta sa kanilang mansyon, kung saan sila ay tinatanggap ng toneladang katulong at mayordomo. Si Shen ay naglakbay sa palengke at nagsasaya sa paggalugad ng mga bagay, ngunit kalaunan ay naligaw siya sa isang eskinita. Bigla niyang narinig ang hiyawan ng isang babae na ginugulo ng tatlong adventurer. Si Shen, na naiinis sa kanilang pag-uugali, ay pumasok.
Sinubukan siya ng isa sa mga lalaki, ngunit siya ay masyadong mabagal para kay Shen, at madali niya itong naiwasan. Ibinagsak niya ang lalaki sa lupa sa isang iglap, at pinatumba ang pangalawa gamit ang isang mabilis na sipa. Ang pangatlong lalaki ay mabilis na naglabas ng punyal at tumakbo patungo kay Shen, ngunit hinarang lamang niya ang punyal gamit ang kanyang kamay, na pinatumba ang lalaki gamit ang isang mabilis na suntok. Pagkatapos tinanong siya ng babae kung nasaktan siya kahit saan, ngunit ipinahayag ni Shen na ayos lang siya. Dumating din ang kaibigan niya para pasalamatan si Shen, at sa unang tingin ay nine-love siya sa kanya. Sa isang kafe, ipinakilala ng mga babae ang kanilang sarili bilang sina Mary at Cecile, at nalaman niyang kukuha din sila ng entrance exam sa Magic Academy tulad niya at naging magkaibigan. Si Mary, isang sobrang tagahanga ng mga bayani, lalo na si Milaida, ay nagsimulang magdaldal tungkol sa kanila at kung paano sasali ang kanilang anak sa akademya. Biglang naging hindi komportable si Shen at sa ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagpasya siyang bayaran ang kanilang mga inumin bago umalis. Sa araw ng pagsusulit, sinubukang hanapin ni Shen ang kanyang daan sa notice board, ngunit isang walang modo na maharlika ang nagtangkang hawakan siya sa balikat. Pinaihit niya ang kanyang braso bilang isang hakbang sa kaligtasan, ngunit ang galit na lalaki na tinatawag na Carlo ay nagsimulang magsabi sa posisyon ng kanyang pamilya at nagbabanta kay Shen. Sa kabutihang palad, ang Crown Prince, si Agosto, ay nagpakita at nagpapaalala sa kanya ng parusa sa paggamit ng kanyang posisyon bilang isang maharlika sa paaralan, na inilagay siya sa kanyang lugar. Nagpasya si Carlo na lumayo na lang, dahil walang gustong magkaroon ng anumang uri ng away sa maharlikang pamilya. Laking gulat ni Shen nang malaman na siya ay anak ni Haring Dominic dahil tinuturing niya itong tiyuhin. Tinawag niya si Agosto na kanyang pinsan, na nagudyok kay Agosto na tumawa sa paraan ng casual niyang pakikipag-usap sa Crown Prince ngunit tila wala itong pakialam. Lahat sila ay kumukuha ng nakasulat na pagsusulit sa isang bulwagan, at pagkatapos lumipat sila sa praktikal na pagsusulit. Nasa sabik si Shen na makita ang isa pang kaedad na gumanap ng mahika, ngunit nabigla siya nang magsimulang mag-enchant ang isang lalaki. Nag-conjure siya ng isang maliit na apoy, ngunit ang lahat ay tila humanga maliban kay Shen, na nababalisa. Ang susunod na kandidato ay hindi gumagawa ng mas mahusay, at hindi rin ang susunod, at si Shen ay maaari lamang manood na dismayado. Nang dumating na sa kanyang turn, sinabihan siya ng instructor na panatilihing kontrolado ang kanyang kapangyarihan dahil natanggap niya ang ulat mula sa hari. Binabawasan ni Shen ang kanyang kapangyarihan sa pinakamaliit ngunit nagawa pa ring sirain ang silid. Lumabas na ang resulta, at parehong pumasa sina Shen at Agosto. Tumungo sila upang kunin ang kanilang mga uniforme, na inihayag ng receptionist na na-enchant ng defensive magic. Sinabi niya sa kanila na huwag itong i-enchant sa kanilang sarili, kaya tinanong ni Shen kung maaari niyang hayaan si Milaida na gawin ito, kaya pumayag siya. Idinagdag niya na siya ang nangungunang scorer ng entrance exam, kaya kailangan niyang magbigay ng talumpati sa seremonya ng pasukan. Agad na sinubukan ni Shen na itulak ang tungkulin kay Agosto, ngunit sa pagkakataong ito, pinaalalahanan siya ni Agosto ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng panuntunang nagbabawal sa mga maharlika sa mga pribilehiyo. Nang gabing iyon, nagpasya si Shen na i-overwrite ang enchantment ng paaralan gamit ang isang espesyal na panulat, at nagpatuloy sa pag-imbento ng kanyang sariling enchantment na hindi lamang nagsisilbing depensa ngunit nagbibigay daan din sa auto-healing at conversion ng magic sa kinetic energy. Nasiyahan sa kanyang nagawa, sumigaw siya sa pananabik na nakuha ang atensyon ni Milaida, na labis na nabigla na kinabukasan ay ipinangako niya kay Shen na hindi niya ipahahayag na na-enchant niya ang kanyang sariling uniforme. Sa seremonya ng pasukan, tinawag ang pangalan ni Shen para sa kanyang talumpati, at sa wakas ay napagtanto ng mga babae kung sino siya. Nakilala na nila ang anak ng bayani na iniidolo nila. Si Shen ay mahinahong nagbibigay ng kanyang pagsasalita, habang si Carlo ay puno ng galit at puot. Sina Shen, Agosto, at ang dalawang magandang babae ay inilagay sa S-rank class. Pagkatapos ng homeroom, isiniwalat ni Cecile na hinahabol siya ng isang lalaki na ang pamilya ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. Natutuwa si Shen na sinabi niya ito sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang ang lalaki ay si Carlo. Pumasok siya at pilit na sinunggaban si Cecile, kaya pinigilan siya ni Shen. Ibinunyag ni Carlo na engaged na sila, kaya naisipan ni Shen na umatras. Ngunit nang makita siyang nanginginig sa takot, nangako siyang protektahan siya.
Sinabi ni Cecile sa kanya na hindi siya sumang-ayon sa engagement, at dapat niyang ihinto ang pagpilit sa sarili sa kanya. Ipinaalala ni Carlo sa kanya na ang kanyang ama ay maaaring magbayad sa kanya para sa kanyang pagsuway, ngunit pagkatapos ay pumasok si Agosto at nang marinig ang kanyang mga banta, nangako na iulat ang sitwasyon sa hari. Nagawa niyang paalisin si Carlo, at pagkatapos ay sinimulan niyang kulitin si Shen sa pagpapasikat niya sa harap ng isang magandang babae tulad ni Cecile. Nagpasya si Shen na dapat silang umuwi kasama niya dahil baka may gawin na naman si Carlo. Pumayag naman agad si Mary dahil pagkakataon ito para makilala ang kanyang idolo. Nagpasya si Agosto na samahan din sila, ibig sabihin, dapat sumama din ang mga escort niyang sina Julian at Tommy. Sa bahay, ipinakilala ni Shen ang bawat isa sa kanyang mga kaibigan sa kanyang lolo't lola. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon at humingi ng pahintulot na i-overwrite ang enchantment sa uniforme ni Cecile. Tinanong ni Milaide si Cecile kung karapat-dapat ba siya sa commitment na gagawin ni Shen para sa kanya. Bagamat hindi masyadong iniisip ni Shen, ipinaliwanag ni Milaide na sa sandaling ma-enchant ni Shen ang kanyang uniforme, ito ay magiging isang pambansang kayamanan na maaaring ibenta sa hindi kapani-paniwalang halaga. Si Cecile ay nagsimulang humikbi, at ipinahayag na siya ay nagkamali sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang kabaitan sa isang estranghero na tulad niya. Nagpasya siyang tanggihan ang tulong at umalis, ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ni Milaida. Hinihikayat niya ang kanyang katapatan, at pinahintulutan si Shen na muling i-enchant ang kanyang uniforme. Pinasumpa din ng hari ang lahat na hindi sasabihin sa iba ang tungkol sa pag-e-enchant na ito, dahil tiyak na gusto ng lahat ng militar na magawa din ito sa kanila. Sa huli, si Shen ay nag-enchant sa mga damit ng lahat maliban kay Mary, na hindi gusto ang bigat ng pagmamay-ari ng isang pambansang kayamanan. Kinabukasan, ginamit ni Shen ang kanyang magic sa paghahanap para panatilihin siyang ligtas habang dinadala siya nito sa paaralan. Pinahahalagahan niya ito, ngunit ang kanilang pag-iibigan sa umaga ay naging isang masamang tingin para kay Mary. Sa paaralan, isang babae na may dilaw na buhok ang sumugod sa oras ng klase. Ipinaliwanag ng babae, na pinangalan ng Alicia, na nasasabik siya sa kanyang unang araw sa paaralan kaya hindi siya makatulog. Dahil dito, nagtatanong si Shen kung bakit pinapayagan pa nga ng sistema ng mundo ang isang 15 taong gulang na maging isang nasa hustong gulang. Dumating ang guro at agad silang inilabas para mamasyal sa paligid ng paaralan. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa iba't ibang club para sa paggawa ng mahika, potion, at bodybuilding, at pinayuhan silang sumali sa isa. Talagang hinahangaan ni Julian ang bodybuilding club ngunit alam niyang hindi siya makakasali. Gayunpaman, pinahintulutan siya ni Agosto dahil ito ay isang pagkakataon upang tuluyang makalaya mula sa kanyang mga escort. Nang tanungin kung anong club ang gustong salihan ni Shen, wala siyang ideya. Iminumungkahi ni Agosto na bumuo siya ng sarili niyang club, at sinusuportahan pa ito ng guro. Ang bawat isa sa klase ay sumusuporta sa inisyatiba ng mabilis, ngunit si Tommy ay nagsasabi ng isang mahalagang tanong, ano ang magiging layunin ng club? Iminumungkahi ni Alice na pwedeng sabihin sa kanila ni Shen ang tungkol sa mga bayani, ngunit ipinahayag ng guro na mayroon ng fan club para doon. Pagkatapos ay nagdesisyon sila sa pag-aaral ng Advanced Magic sa tulong ni Shen, at pinangalanan ang club na Ultimate Magic Study Group. Kinabukasan sa paaralan, nalaman ng grupo na si Carlo ay grounded. Nang tanungin ni Shen kung bakit siya kumilos ng ganoon ka-agresibo, ipinaliwanag nila na hindi siya palaging ganoon at nagbago lamang siya noong nagsimula siyang pumunta sa isang lab na pagmamay-ari ni Mr. Sherwin. Si Mr. Sherwin ang kanilang magic teacher sa middle school, at may mata sa talento. Gayunpaman, ang lahat maliban kay Carlo ay hindi nakasama sa kanya dahil siya ay kumikilos na malilim. Mukhang malungkot si Cecile dahil ngayong hindi na problema si Carlo, hindi na siya kailangang i-escort ni Shen sa school sa pamamagitan ng pagiging Prince Charming niya. Ngunit nasasabik siyang malaman na gusto pa rin niya itong ihatid araw-araw sa paaralan, na nagpa-blush sa kanya. Sinabi sa kanila ni Shen na kadalasan ay nakakadama siya ng masamang hangarin sa kanyang search magic, ngunit tila nagulat ang lahat na posible ang gayong bagay. Ipinaliwanag niya na ang mahiwagang kapangyarihan ng mga demonyo ay masama at abnormal, at ang masasamang tao ay may katulad na vibe. Ito ay nagudyok kay Lilia na tanungin siya kung siya ay nanghuli na ng isang demonyo, kung saan siya ay tumango. Nagulat ang lahat ngunit mas namangha nang malaman na 10 taong gulang pa lang siya nang mag-isa niyang tapusin ang damo ni Zedber.
Sa labas pa lang ng cafeteria, naramdaman ni Shen ang isang demonyong presensya, na lumabas na si Carlo, na lumapit sa kanila at agad silang inatake ng kanyang fire magic. Ang hadlang ni Shen ay halos hindi makaharang sa pag-atake, kaya sinabi niya sa grupo na i-activate ang kanilang mga uniforme na may mana. Nasusunog ang mga kamay ni Shen dahil sa tindi ng init, ngunit ang kanyang auto-healing ay nagsimula upang magbigay sa kanya ng kaunting relaxation. Napagtanto nila na si Carlo ay walang pakialam sa kanilang buhay, kaya naghahanda silang lumaban. Patuloy na nagpapakalat ng negatibong aura si Carlo habang unti-unti siyang nagiging demonyo. Agad na pinakiusapan ni Shen si Agosto na dalhin ang natitira sa kaligtasan habang pinipigilan niya si Carlo. Nagalit si Agosto dahil hindi sila nakikita ni Shen bilang sapat na may kakayahan upang lumaban, ngunit sinabi sa kanya ni Shen na ito ay para sa kanilang sariling kaligtasan. Napagtanto ni Agosto na tama si Shen, at inaakay niya ang lahat sa kaligtasan. Nang walang makakaabala sa kanya, inactivate ni Shen ang kanyang asol na apoy, handang lumaban. Umaatake si Carlo habang umiiwas si Shen gamit ang kanyang gear. Sinusubukan niyang pabagalin si Carlo, ngunit ang kanyang maliliit na apoy ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa inaasahan. Bumalik si Carlo sa kanyang mga paa, at sinimulan ang pagsasabi ng masama kay Shen, lubos siyang nagulat dahil ang mga demonyo ay hindi dapat magsalita at mga tuwiran. Patuloy niyang inaatake siya, ngunit iniiwasan ni Shen ang lahat ng pag-atake sa pamamagitan ng paglipad sa hangin na hindi niya maabot. Pagkatapos ay gumamit siya ng kidlat na magic kay Carlo, at kahit na ito ay nagdudulot ng kaunting pinsala, hindi ito sapat para pigilan si Carlo habang siya ay patuloy na nag-aalsa. Habang sinusubukan ni Shen na mag-isip ng paraan para iligtas ang kawawang estudyanteng ito mula sa kasawian, sa lalong madaling panahon ang kanyang mga kapangyarihan sa mahika ay nagsimulang mag-ipon sa napakataas na bilis na nagsimula siyang magwasak sa sarili. Napagtatanto na masisira ng blast radius ang paaralan, inilabas ni Shen ang kanyang ultrasonic blade at sumugod sa kanya, iniiwasan ang kanyang mga pag-atake bago siya tapusin. Napaluhod si Shen sa realization na nakapaslang lang siya ng tao. Gayunpaman, dumating ang kanyang mga kaibigan, nakatayo sa pagkamangha na si Shen ay nagwagi laban sa demonyo. Si Sherwin, na may pananagutan na ginawang demonyo si Carlo, ay nakatingin na kay Shen na nakatitig sa bintana. Sa pagdating ni Agosto, ibinunyag niya na ang mga pangyayari ng pagbabago ni Carlo ay walang kabuluhan, at sumang-ayon si Agosto dahil walang sapat na mahiwagang kaalaman si Carlo para gumawa ng spell na magkakamali na gagawin siyang demonyo. Napagtanto ni Agosto na ito ay maaaring artipisyal na sapilitang ginawa, dahil napanatili ni Carlo ang kanyang mga pandama hindi tulad ng isang regular na demonyo. Ito ay humantong sa kanya upang tapusin na si Carlo ay maaaring ginamit para sa eksperimento ng tao. Nang maglaon sa araw na iyon, nakarating sila sa bahay upang makatagpo ang hari at ang kanyang bantay na naghihintay para kay Shen, at siya ay nagbigay ng karangalan sa unang merit para sa pag-iwas sa isang krisis. Nagulat siya, ngunit hinarap ni Merlin si Dominic na mabilis na nagpaliwanag na ang insidente ay kumalat na sa buong bansa, at na ang pagpigil ng parangal ng isang bayani mula sa kanya ay hindi magiging maganda sa masa. Muli niyang ipinangako na iiwas si Shen sa mga usaping pampulitika, kaya walang pagpipilian si Merlin kundi ang sumang-ayon. Kinabukasan, naging usap-usapan si Shen, at dahil dito ay hindi komportable ang paglalakad niya dahil lahat ng mga babae ay nakatingin din sa kanya. Ngunit ang presensya ni Cecile ay nagpapalagay sa kanila na siya ay ang kanyang nobya. Samantala, sa paaralan, lahat ay nagmamadaling sumali sa club ni Shen, kaya nag-aalala ang guro kung lalagyan ba ng limitasyon ang bilang ng mga mag-aaral na maaaring sumali sa isang club. Nagpasya siyang gawin ang pinakamababang kinakailangan para sa pagsali sa club, ng kakayahang gumamit ng ibang dimensional na espasyo sa imbakan. Sa huli, 2 estudyante lang ang pumasa, si Marco, na anak ng isang blacksmith, at ang kanyang kaibigan noong bata pa na si Olive na ang pamilya ay nagmamay-ari ng isang kainan. Si Alice at ang mga babae ay malaking tagahanga ng kanilang kainan, kaya nangako si Olive na magpareserba ng mesa para sa kanila. Inihayag din ni Shen na gusto niyang magkaroon ng custom na sandata, ngunit sinabi sa kanya ni Marco na halos hindi na siya makakagawa ng kutsilyo sa ngayon, kaya kailangang maghintay ni Shen. Iniisip ni Marco na ang isang espada na pumapaslang ng demonyo ay dapat nakatangi-tangi, ngunit ipinaliwanag ni Shen na gumamit siya ng isang regular na espada na enchanted upang mag-vibrate sa bilis ng ultrasonic.
Pero dahil ito ay manipis, madali itong masira, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Si Yasi, ang kanyang kaklase at isang enchanter, ay nagsabi kung gaano katangi-tangi ang talento ni Shen, ngunit hinihikayat niya ito. Nagboluntaryo siyang ipakilala siya kay Milaide, at mabilis niyang tinanggap ang alok nito. Pagkatapos, si Sherwan ay dinala para sa pagtatanong ng Order of Knights. Gayunpaman, nagiging malinaw na siya ay nasa ilalim ng matinding hinala. Matapos mapaligiran at hindi mapatunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ibinaba niya ang pagkilos na inihayag ang kanyang tunay na pagiging kontrabida. Ipinaliwanag niya na siya ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa tao, at ngayong tapos na ang mga ito, handa na siyang tumakas. Ang grupo ay natitasid sa battle scene, na si Sherwan ay nasa gitna ng lahat. Sa sandaling nagsimula siyang umamin sa pagdemonyo kay Carlo, sinugod siya ni Shen gamit ang kanyang espada at apoy ng sabay-sabay. Hinaharangan niya ang pag-atake, at nagawa niyang iwasan ang lahat ng mga welga habang si Shen ay patuloy na nag-slash ngunit walang tumama sa kanyang mga atake ng espada. Gumagamit si Shen ng mahika sa lupa upang mapunta siya sa hangin sa isang halos hindi matatakasan na posisyon. Gayunpaman, maaaring gumamit ng float ang magic si Sherwan. Hindi inaasahang itinaas ni Shen ang kanyang sarili patungo sa kanya gamit ang kanyang gear, at nakatama ng isang strike. Sinusundan niya ng matinding mainit na apoy, na humahantong kay Sherwan na itulak siya pabalik ng may malakas na puwersa. Sa kasamaang palad, nabasag ang kanyang salamin, at nalaman ng lahat na siya ay isang demonyo na may perpektong kontrol sa katwiran. Ipinagmamalaki ni Sherwan kung paano niya natamo ang isang rurok kung saan ang mga tao ay walang iba kundi mga laruan. Nagpapagalit ito kay Shen, na naglunsad ng isang pabigla-bigla na pag-atake. Iniisip ni Sherwan na hindi siya nataman, ngunit sa totoo lang, bumibili lang siya ng oras para i-activate ang isang mapang wasak na spell. Sa pamamagitan ng pagtutok ng sikat ng araw, na-activate ni Shen ang spell, at 12-12 ng mga sinag ng puro sikat ng araw ang tumusok sa bubong at tumama kay Sherwan, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Habang humihina ang pagsabog, nalaman ni Shen na ang paligid ay naging salamin dahil sa init mula sa sikat ng araw, ngunit sa kabila ng pinsala, siya ay may pagdududa tungkol sa kaligtasan ni Sherwan. Pinasalamatan siya ng mage ng punong hukuman, si Rupert, at Knight Commander Gastro para sa kanyang tulong. Pagkatapos ay itinanong nila kung paano niya ginawa ang gayong spell, ngunit nang simulan niyang ipaliwanag ang konsepto, kahit ang court mage ay hindi makasabay. Kinabukasan, lumabas si Shen at ang kanyang mga kaibigan sa tindahan ng blacksmith na pinamamahalaan ng pamilya ni Marco. Masayahin ang lahat ngunit malungkot pa rin si Shen dahil naniniwala siyang buhay pa si Sherwan. Nagulat si Agosto nang marinig ito, at ipinaliwanag ni Shen na ang kanyang pag-atake ng sikat ng araw ay lumikha ng mga glass crater sa sahig, at walang mga pagsabog. Sa tingin niya, ang malaking pagsabog ay dulot ni Sherwan upang makagambala sa kanila upang makatakas siya ng ligtas. Iniisip ni Agosto na may katuturan ang teoryang ito, kaya hiniling niya kay Shen na i-order ang lahat ng gusto niya sa blacksmith, at sasagutin ng royal family ang bill para sa kanya. Sinabi ng prinsipe na dahil si Shen lang ang makakalaban kay Sherwan, kailangan nilang bigyan siya ng pinakamahusay na gamit. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tindahan ng blacksmith kung saan naghihintay sina Marco at Olive na salubungin sila. Inalis ng mga babae si Olive para sa ilang usapan ng mga babae, habang ang mga lalaki ay pumasok sa loob ng blacksmith. Hindi natutuwa ang tatay ni Marco sa napakaraming tao na pumapasok sa kanyang pagawaan, ngunit nang magpakilala si Agosto, agad siyang napaluhod kasama ang lahat ng kanyang mga trabahador. Pagkatapos noon, ipinakilala sa kanya ni Agosto si Shen, at nabigla siyang muli nang malaman niyang apo siya ng Great Sage at ang bagong bayani. Isang karangalan na gumawa ng sandata para sa isang bayaning tulad niya, at sinabi sa kanya ni Shen ang mga detalye ng order. Iniwan nila ang blacksmith pagkatapos nito, at nalaman na pinatakbo ni Cecile at Mary si Olive na pagod na pagod. Tumingin si Shen sa workshop at nagtanong kung nagbebenta rin sila ng iba pang mga bagay. Sinabi sa kanya ni Marco na ang ikalawang palapag ng kanilang tindahan ay nagbebenta ng mga gamit sa bahay, at ang ikatlong palapag ay may mga accessories. Agad na tinanong ni Shen si Cecile kung gusto niyang bumili ng ilang accessories, at namula siya, iniisip na bibili siya ng singsing para sa kanya. Gayunpaman, ang gusto lang niya ay bumili ng accessory na maaari niyang i-enchant ng defensive magic para sa kanyang kaligtasan, at nasaran siya ng loob dahil dito.
Naabala sa kanyang reaksyon at mapanghusgang mga titig ng kanyang mga kaibigan, agad na dinala ni Shen si Cecile sa pamimili ng mga accessories. Hiniling ni Cecile sa kanya na pumili ng isa para sa kanya, at pumili siya ng isang mamahaling singsing. Inilagay niya ito sa kanyang gitnang daliri at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay, habang sinasabi nito sa kanya na ang singsing na ito ay papanatilihin siyang ligtas sa kanyang lugar. Makalipas ang ilang araw, nakabihis na si Shen para sa kanyang award ceremony. Siya ay iniharap sa royal court at pinalakpakan ng mga matataas na maharlika. Pagkatapos ay pinagkalooban siya ng medalya ng hari, at pagkatapos, ibinalita niya sa korte na hindi dapat gamitin si Shen para sa mga layuning militar or pampulitika. Ipinaliwanag niya na ang kahihinatnan ng paglabag sa kasunduan ay ang pag-alis ni Merlin at ng kanyang pamilya sa kanilang bansa. Kinabukasan, ginulat ni Shen ang lahat sa pagdating sa paaralan gamit ang kanyang magic sa gate. Ipinaliwanag ni Shen na kailangan niyang takasan ang nagkakagulong mga fans sa kanyang bahay. Ipinaliwanag niya sa isang curious na si Lilia, kung paano ang konsepto ng kanyang gate ay nasa pagbabawas ng distansya sa pagitan ng dalawang lokasyon sa halip na regular na teleportasyon. Siyempre, hindi niya naiintindihan, kaya hinihikayat niya siya sa pamamagitan ng pagsisiwalat na si Merlin mismo ay hindi maunawaan ang konsepto sa paggawa nito. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Shen ang pag-level up ng grupo para ang kabisera ay maging mas ligtas. Ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang matutunan ang dami ng magic na mayroon silang lahat. Taliwas sa regular na paniniwala na ang mga mas mataas na antas ng spell ay nangangailangan ng mga incantation, sinabi ni Shen na ang lahat ay bumabagsak sa dami ng magic na siyang panggatong para sa mga spells. Una, sinuri niya ang barrier ni Mary, na tila napakanipis. Pagkatapos ay hiniling niya kay Cecile na gumawa ng harang gamit ang enchanted accessory na niregalo niya sa kanya. Kapag ginawa niya ito, mas makapal at mas matatag ang barrier dahil ang singsing ay na-enchant ng kanyang tumpak na kontrol sa mahika. Nagpa siya si Shen na ipakita ang dami ng mahika na maaari niyang kontrolin sa grupo, ngunit ang densidad ay napakalakas na halos lahat ay nasusuffocate dahil sa pressure. Sinabi sa kanila ni Shen na hanggang sa maabot nila ang antas ng magic control na ito, wala talaga silang anumang pagkakataong lumaban sa mga demonyo. Nang maglaon, dinadala niya ang lahat sa kanyang tahanan, at talagang nasasabik ang kanyang mga kaibigan na makilala ang maalamat na sage at ang guro. Ipinaliwanag ni Shen sa kanyang mga lolo't lola na may mga tao pa sa harap ng gate ng paaralan, at tumawa si Merlin, na sinasabi sa kanya na ito ay ang presyo ng pagiging isang tanyag na tao. Pagkatapos ay nalaman niya na sinasanay ni Shen ang kanyang mga kaibigan sa kanyang study club. Ngayon tinanong ng mga estudyante si Merlin kung siya ang nagturo kay Shen ng mga kakaibang magic spells na ginagamit niya, at sumagot siya na tinuruan lang niya siya ng mga basic at si Shen ay muling nag-imbento ng magic para sa kanyang sarili. Sinabi ni Merlin na karaniwang nakatuon ang mga salamangkero sa paggunita sa resulta ng kanilang spell, ngunit nakatuon si Shen sa proseso. Tinanong niya ang mga estudyante kung alam nila kung paano nasusunog ang apoy, ngunit wala silang alam tungkol sa pagkasunog. Well, gayon din si Merlin, ngunit alam niya na ang kanyang apo ay nagtatanong ng mga tanong sa kanyang sarili, at iyon ay kung paano niya pinagbubuti ang kanyang magic. Pagkatapos ay biglang, ginamit ni Merlin ang magic ng gate, na ikinagulat ni Shen. Ang matandang sage ay tumawa, na nagsasabi na habang sa una ay mahirap para sa kanya na maunawaan ito, sa wakas ay naunawaan niya ang mga prinsipyo sa likod nito at nagtagumpay sa pagmaster ng spell. Sinabi niya sa mga estudyante na hindi lang si Shen ang maaaring gumamit ng magic na ito. Naniniwala si Merlin na kung naiintindihan ng sino man ang mga prinsipyo at tumpak na na-visualize ang proseso, makakagawa sila ng katulad na mahika at ang bawat isa ay nakakakuha ng isang spark ng kumpiyansa. Kinuha ni Lilia ang kumpiyansa na iyon upang magsanay, at kinabukasan, pumasok siya sa paaralan na puno ng mga pasa at magulong buhok. Tinanong siya ni Shen kung ano ang nangyari, at sumagot siya na nagsasanay siya ng magic control, ngunit nawala ito sa kontrol at nagresulta sa isang maliit na pagsabog. Nag-aalala si Shen sa kanya, ngunit sinabi ni Lilia na hindi na ito bago para sa kanya dahil ang tatay niya ang court magician. Nang maglaon, pumunta si Shen at ang kanyang mga kaibigan sa tindahan nila Marco, at handa na ang unang prototype ng kanyang mga espesyal na espada. Sa pamamagitan lamang ng paghila sa gatilyo, ang talem ay lumalabas mula sa hilt, at isang bagong talem ay maaaring may pasok doon.
Si Tony, ang taong nagbigay kay Shen ng ideyang ito sa unang lugar, ay lubos na humanga sa pagganap, at gayon din si Agosto. Tinanong niya si Shen kung tututol siya kung gagamitin nila ang mga espesyal na espada sa kanilang hukbo. Tinutukoy nito na hindi ang ultrasonic blade ang tinutukoy niya kundi ang sword na may replaceable blades. Sa palagay niya, sa pamamagitan ng paggawa nito, maaari nilang panatilihing mababa ang kanilang budget sa militar at pagbutihin ang kanilang lakas na kakailanganin sa lalong madaling panahon dahil may mga pagkakataong makipagdigma sa isang kalapit na Bia Empire. Alam din ito ng ibang mga mag-aaral, at naniniwala sila na kung tatagal ang digmaan, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Sinabihan sila ni Agosto na huwag mag-alala tungkol dito, at tiniyak kay Shen na tutuparin ng bansa ang kanilang pangako sa kanya at hindi siya kakaladkarin sa digmaan. Gayunpaman, sinagot ni Shen na kahit na hindi nila siya i-draft, hindi siya tatahimak kapag nasa panganib ang kanyang mga kaibigan, at sa gayon ay sasali siya sa labanan upang protektahan sila. Samantala, nakaligtas si Sherwan at isinasagawa na ang kanyang mga plano. Ginagamit niya ang kanyang mga alipores para sulsulan ang emperador ng Bia Empire sa isang digmaan sa Eri Kingdom, na ipinapahayag na nahaharap na sila sa problema sa mga demonyo. Gayunpaman, nang salakayin ng mga puwersa ng imperyo ang Eri Kingdom, nalaman nilang handa ang kanilang mga kaaway para sa kanila. Ang Blue sa army ay natalo ng husto sa digmaan, at pagkatapos ay nakatanggap ang emperador ng balita na ang mga demonyo ay nakita sa kabisera nito. Agad na umatras ang emperador, ngunit sa oras na dumating siya sa kabisera, ito ay sinalanta ng mga demonyo sa ilalim ni Sherwan. Nang makarating ang emperador sa kanyang silid ng trono, nakita niya si Sherwan na naghihintay sa kanya doon. Ipinahayag niya na gusto niyang tapusin siya ng personal, at bago humingi ng tulong ang hari, sinaktan siya gamit ang mahika at pagkatapos ay pinasabog siya sa limot. Di nagtagal, dumating sina Lord Gastro at Rupert sa kabisera upang talunin ang emperador ng minsan at magpakailanman, ngunit sa halip, sila ay tinanggap ng isang partido na pinamumunuan ni Sherwan at ng kanyang hukbong demonyo. Agad silang umatras at iuulat ang kanilang mga natuklasan sa hari, na napagtanto na mayroon silang mas malaking problema kaysa digmaan sa kanilang mga kamay ngayon. Ang Eri Kingdom ay inilagay sa mataas na alerto, at maging ang paaralan ay gumagalaw upang mapabuti ang husay sa pakikipaglaban ng lahat. Kaya, ang magkasanib na pagsasanay sa pagkakasunod-sunod ng mga kabalyero ay inihayag. Ang buong klase ay agad na nahulog sa depresyon, dahil ang mga kabalyero at mga salamangkero ay walang magkakaibigang relasyon. Tinatawag ng mga kabalyero ang mga salamangkero dahil sila ay mahina, habang sila naman ay tinatawag ang mga kabalyero na mga puro muscles lang na walang utak dahil sila ay napaka-pisikal. Sinusubukan ni Shen na ipakita sa kanila kung bakit kailangan na umakma sa isa't isa, ngunit inaatake siya dahil maaari siyang mahulog sa alinmang kategorya. Sa sandaling ihayag niya na siya ay sinanay ni Mike Hill, ang lahat ay nawawalan ng lakas dahil siya ay itinuturing na isang santo ng espada, at sa huli siya ay nabigo na kumbensihin silang magtrabaho ng maayos kasama ang mga kabalyero. Sa panahon ng magkasanib na ehersisyo, dapat nilang lipulin ang mga demonyo sa kagubatan. Ang lahat ay nagtitipon sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod, at si Shen ay nasa isang koponan kasama sina Agosto, Cecil, at Mary. Kaagad pagkatapos dumating ang mga kabalyero, sinimulan nilang pag-usapan ang rumored hero na si Shen, na sa tingin nila ay magpapabagal sa kanila. Sa tent, lahat sila ay nagpakilala, at si Shen ay nagtanong kung sila ay nakalaban ng isang demonyo dati, ngunit agad nilang kinuha ang kanyang tanong bilang isang nakakasakit na pahayag. Ibinunyag ni Shen na ang kabigwang magtulungan ay nangangahulugan ng tiyak na kasawian. Gayunpaman, lubos na ipinagmamalaki ng mga kabalyero ang kanilang mga kakayahan. Kapag sumabat si Agosto, nagkunwari silang pumayag na magtulungan, bagamat hindi niya ito pinapaniwalaan. Inutusan niya si Shen na huwag talunin ang anumang mga demonyo, upang ang mga kabalyero ay magkaroon ng sapat na pagkakataon na ipakita ang kanilang mga kakayahan, at malaman kung gaano sila kawalang silbi nang walang mga salamangkero na sumusuporta sa kanila. Pagdating sa itinalagang lugar, malugod silang tinatanggap ng kanilang mga supervisor, sina Christine at Siegfried. Nakiusap si Shen sa kanila na huwag mag-away, ngunit lumalabas na walang makakatulong dito. Biglang si Maricar ang babaeng kabalyero ay tila nagkakagusto kay Siegfried, habang ang iba pang mga kabalyero ay ganoon din kay Christine. Walang ideya si Shen na mayroon silang ganoong fan na sumusunod, ngunit sinabi sa kanya ni Agosto na halatang sikat sila dahil malakas sila para bantayan ang hari.
Ipinaliwanag ni Agosto sa mga supervisor ang naunang kasunduan na hayaan ang mga kabalyero na lumaban ng mag-isa sa simula, at binigay nila ang kanilang pag-aproba dahil alam nilang makabubuti para sa mga kabalyero na malaman ang kanilang mga limitasyon ng maaga. Pinapanatili ng mga kabalyero ang kanilang mga bantay sa kabila ng tala ni Shen na walang demonyo sa paligid. Kapag nakahanap siya ng demonyo, inutusan sila ni Siegfried na maghanda para sa labanan. Pumasok ang galit na baboy Ramo, ngunit ang naiisip lang ni Shen ay kung gaano ito kasarap kung hindi ito na demonyo. Naninindagan ang mga kabalyero sa kabila ng laki ng demonyo. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay walang saysay dahil ang demonyo ay masyadong mabilis para sa kanila. Sinisira nito ang kanilang formation, at umiikot pabalik upang tapusin sila. Sa sandaling iyon, sumingit si Shen gamit ang kanyang espada at tinapos ang halimaw sa isang hiwa. Nakukuha nila ang mga leksyon sa kanilang buhay, at sinisigurado ni Christine na iparamdam sa kanila kung gaano sila kaina. Pagkatapos, pinagaling ni Cecile ang kanilang mga sugat, kaya lahat sila ay sumang-ayon na magtulungan. Tinatrato nila si Celine na parang isang diyosa, at kahit papaano ay nakakainis ito hindi lang kay Shen kundi pati sa babaeng kabalyero, na hindi kailanman tinatrato na parang isang prinsesa. Sa sandaling iyon, may mga kabalyero na tumakbo upang iulat na higit sa 100 mga demonyo ang patungo sa kanilang daan. Gayunpaman, nagboluntaryo si Shen na harapin sila ng mag-isa. Ang iba ay inutusang lumayo sa kanyang daan, na nagbibigay sa kanya ng espasyo upang ihanda ang kanyang bomb spell. Nababalisa ang lahat kapag nakakita sila ng isang catastrophe demon class na nangunguna sa pagsalakay. Gayunpaman, nagpadala si Shen ng isang pagsabog na nagpapantay sa kagubatan kasama ng bawat balakid sa kanyang harapan. Sa wakas, ang pagsaksi sa mahika ni Shen ay nagpasindak sa lahat. Nagpatuloy ang babae sa paghingi ng tawad sa dati niyang kawalang galang. Humingi din siya ng tawad kay Cecile sa pag-aakalang magjowa sila. Pareho silang namula at medyo halata sa lahat sa paligid nila na sila ay umiibig. Di nagtagal pagkatapos nito, ang grupo sa wakas ay nagsimulang magtrabaho tulad ng isang koponan. Nakatagpo sila ng demonyong oso, at habang ang mga kabalyero ay bumubuo sa unang linya ng depensa, sinimulan ng mga salamangkero ang pag-atake sa oso gamit ang mga bowl ang apoy. Ang demonyong oso ay nabalisa at ginulo ng apoy, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabalyero na atakihin ito. Ipinagtanggol sila ni Shen mula sa mga pag-atake ng oso gamit ang magic barrier, at inatake ito ng mga kabalyero mula sa lahat ng panig at tinapos ito. Si Cecile ay umabot upang pagalingin sila pagkatapos nito, at ang mga kabalyero ay nagkakagusto pa rin sa kanya sa kabila ng pag-alam na siya ay kabilang sa ibang lalaki. Sina Siegfried at Christine ay humanga sa kanilang pagpapabuti ng pagtutulungan ng magkakasama. Pagkatapos ay tinanong ni Siegfried si Shen kung ano ang dahilan sa likod ng pagpapabuti ng kanyang mga kaibigan, dahil sila ay katumbas ng mga salamangkero sa kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Shen na binuo nila ang study group upang magsanay ng mahika habang natuto siya mula kay Merlin, habang tinuturuan din niya sila kung paano i-visualize ang mga bagay ng maayos. Si Siegfried ay curious sa study group, at gusto rin niyang matuto sa ilalim ni Shen, pero pinigilan siya ni Agosto. Sinabi niya na dahil miyembro siya ng militar, ang pag-aaral ng magic ni Shen ay isang paglabag sa pangako nila kay Merlin. Hindi lang iyon, dahil masyadong malakas ang magic ni Shen, maaari nitong sirain ang mundo kapag nahulog ito sa maling kamay. Kahit na si Agosto ay nag-lecture kay Shen tungkol sa pagiging maingat na huwag ipagkalat pa ang kanyang kaalaman sa mahika. Tinanggap ni Siegfried ang kanyang babala, at pagkatapos ay humiling na payagang magsanay ng mga pangunahing kaalaman gaya ng itinuro ni Merlin. Sinabi sa kanya ni Agosto na ito ay napakasimple, at ang kailangan lang niyang gawin ay magsanay ng kanyang magic control araw-araw, na magpapalakas sa kanya sa paglipas ng panahon. Si Siegfried ay nahihirapang paniwalaan ito, kaya tinawag ni Agosto sina Cecile at Mary upang ipakita ang kanilang pag-unlad. Hiniling niya sa kanila na gumawa ng mga magic barrier tulad ng itinuro sa kanila ni Shen, at ginagawa nila ito. Masyadong makapal at matibay ang kanilang mga magic barrier, at hindi ito kapani-paniwala kay Siegfried. Sinabi ni Agosto na madali ito sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanilang magic control araw-araw, at sinabi ni Mary na mas manipis pa rin ito kaysa sa kalasag ni Shen. Si Mary ay tumawa, na sinasabi na hindi nila maaabot ang antas ng apo ng sage pagkatapos ng lahat, ngunit sinabi sa kanya ni Siegfried na maniwala sa kanyang sarili dahil siya ay espesyal.
Sapat na ang kanyang mga salita para mawala sa kanyang isipan ang forever single na si Mary, at pagkatapos ay idineklara ni Siegfried na magsasanay din siya ng magic control. Nagtataka tuloy si Shen kung kumusta na ang mga kaibigan niya sa mga grupo nila. Sa ibang lokasyon sa loob ng kagubatan, sina Marco, Olive, Tony, at Julian ay kasama ng ilang mga kabalyero. Ang isang kabalyero ay partikular na galit kay Tony dahil dati silang magkaibigan sa middle school, ngunit pagkatapos ay iniwan siya ni Tony at sumali sa Magic Academy. Biglang, isang lobo na demonyo ang umatake sa kanila, at ang kabalyero ay tumakbo ng mag-isa. Sa kabila ng babala ng supervisor na hindi ito ligtas, sumugod din ang ibang kabalyero, ngunit mas maraming demonyong lobo ang umaatake sa kanila. Ang mga kabalyero ay nasa panganib ngayon, ngunit tinulungan sila ni Tony at iba pang mga salamangkero sa pamamagitan ng pag-atake sa mga demonyo mula sa malayo. Natigilan ng supervisor nang makita niyang lubusan ng nawasak ang mga demonyo, at ang mga crater na lang ang natitira sa lupa. Lumapit si Tony sa kanyang dating kaibigan, na nagbibigay pa rin sa kanya ng masamang pakikitungo. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtanong kung may isa pang dahilan para sa puot na ito, at si Tony ay nag-isip sandali bago napagtanto ang isa pang bagay. Ang kabalyero ay may crush sa isang babae, ngunit siya ay umamin kay Tony sa halip, at sila ay nag-date saglit na mas ikinagalit niya. Ang isa pang grupo ay binubuo ni Lilia, Alice, Yasi, at Tommy. Ang mga kabalyero ay nagbuo ng lahat ng uri ng pangungutya na pananalita upang kutsain sila. Gayunpaman, kapag sila ay inaatake ng isang grupo ng mga maliliit na demonyo ng aso, ipinakikita nila kung gaano sila kaawa-awa. Ang mga babae ay naubusan ng pasensya na nakikita ang kanilang kahinaan, at hinarap nila ang mga demonyo gamit ang kanilang mahika. Nawala sa kontrol ang magic ni Lilia, at bigla itong sumabog, na nagdulot din ng pinsala sa kanyang partido. Nang maglaon, ang lahat ay nagtipon pabalik sa city gate, at nakita ni Shen ang grupo ni Lilia na magulo ang buhok at nalaman na hindi nila makontrol ang kanilang mga kapangyarihan. Nakikita rin niya ang lamad sa pagitan ni Tony at ng dati niyang kaibigan. Tinanong ng ibang mga estudyante si Shen kung ano ang nangyari sa kanyang panig, at sinabi ni Mary na naglalandian sina Shen at Cecil sa isa't isa sa buong misyon. Pareho silang namula dahil doon, at pagkatapos ay isinantabi ni Mary ang mga biro habang sinasabi niya na sa pagsuporta sa kanila ni Shen, naging napakahusay ng kalakalan. Sumabat dito si Agosto, at sinabing lahat ng nasa study group nila maliban kay Shen ay ilalagay sa ilalim ng national supervision kapag sila ay nagtapos. Naniniwala siya na bubuo sila ng isang espesyal na unit ng direkta sa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit kahit na pagkatapos, maaaring subukan ng ibang mga bansa na kunin sila sa kanilang panig. Humingi ng paumanhin si Shen sa kanyang mga kaibigan dahil sa napakalaking pagbabago ng kanilang buhay, ngunit talagang masaya sila tungkol dito. Iniisip nila na ito ay isang kahangahangang bagay na mayroon silang garantiyang trabaho bago pa man makapagtapos. Hiniling ng lahat kay Shen na turuan sila ng higit pa, at napagtanto niya na kung sila ay magiging isang espesyal na unit na may kakayahang iligtas ang mundo, kailangan nilang maging mas malakas. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Shen ang mga babae sa kanyang study group upang magsanay ng kanilang mahika sa kabundukan. Ang kanilang pagpapakita ng kapangyarihan ay nakakatakot, at sinabi ni Agosto na ito ay halos tulad ng isang live na ehersisyo ng pambansang dibisyon ng mahika. Sinabi sa kanya ni Shen na dinala niya sila sa lokasyong ito dahil medyo pamilyar siya dito, at walang pupunta rito para manood sa kanila. Pagkatapos ng pagsasanay, kinausap ni Agosto ang lahat at sinabihan sila ng ilang bagong impormasyon tungkol sa mga demonyo. Sinabi niya na ito ay lihim pa rin ng estado, ngunit ang lahat ng mga tao dito ay hindi na kwalipikado na maging pangkalahatang mamamayan lamang. Sa sandaling magsimula ang digmaan sa mga demonyo, ito ay magiging isang mahalagang bahagi ng hukbo at dapat malaman ang tungkol sa kanilang mga kaaway hanggat kaya nila. Pagkatapos ay ibinunyag ni Agosto na sa ngayon ay naninira ang mga demonyo sa imperyo ng Bessia, nakagawa ng hindi na mapananauli na pinsala sa mga bayan at nayon, at kapwa ang mga maharlika at mga karaniwang tao ay pinaslang. Sa kabila ng pag-alam nito, ang Eri Kingdom ay hindi maaaring makipagdigma sa mga demonyo ng walang angkop na paghahanda, at ang pinakamasama sa lahat ay ang bilang ng mga demonyo ay patuloy na lumalaki. Sigurado si Shen na si Sherwin ang nasa likod ng lahat ng ito, at alam niyang kung kailangan nilang harapin siya ng maayos, kailangan nilang gumawa ng karagdagang hakbang.
Kaya sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na malapit na silang mag-organisa ng isang training camp. Sinabi niya na sila ay mag-oorganisa ng pagsasanay at praktikal na mga aralin sa bulubunduking ito, at dapat silang maghanap ng matutuluyan at makapagpahinga sa malapit. Matapos ilagay ang lahat ng kanilang mga ideya sa mesa, iminungkahi ni Mary na pumunta sila sa lugar ni Cecil dahil ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng hot spring. Nagustuhan ni Shen ang ideya at agad na sumang-ayon dito. Nang maglaon, sinabi niya sa kanyang mga lolo't lola ang tungkol sa training camp, at sinusuportahan nila ito. Gayunpaman, gustong malaman ni Milaide kung sino ang namamahala sa kanila. Tinanong siya ni Shen kung kailangan pa ba yun, at sinigawan niya siya na ang mga teenager na lalaki at babae ay hindi maaaring iwanang mag-isa sa iisang bubong ng walang pangangasiwa. Bagamat mukhang old-fashioned na siya, ginagawa lang niya ito para magboluntaryong maging supervisor at magsaya sa mga hot spring, at nagpa siya si Mirlin na sumama. Kinaumagahan, nakarating sina Mirlin at Milaide sa gate ng paaralan, kung saan handa nang umalis ang lahat ng mga estudyante para sa kanilang training camp. Naglalakbay sila sa mga karwahe na hinihila ng mga kabayo na may mga espesyal na harness na nagbibigay sa kanila ng natural na air conditioning at ginhawa sa pagkapagod. Hindi alam ni Shen na may mga ganitong bagay, at nagulat siya nang malaman niyang si Milaida ang nag-imbento nito. Ang matandang babae ay nalulugod sa kanilang papuri habang sinasabi nila na si Milaida ay some iris sa pamantayan, at lumikha ng mga piraso ng magic gear na ginagamit para sa kapayapaan at kaunlaran kaysa sa pakikidigma. Di nagtagal pagkatapos noon, biglang napansin ni Shen ang presensya ng mga demonyo sa malapit, at naramdaman din iyon ng kanyang mga kaibigan. Nakatagpo sila ng isang grupo ng mga mangangalakal na napapalibutan ng mga halimaw na katamtamang laki ng lobo, at lahat ay gustong makibahagi sa pagsupil sa kanila. Kaya kumuha si Shen ng isang tasa na naglalaman ng mga chopstick upang piliin ang tamang kalahok sa pamamagitan ng pagbunot ng mga stick. Nanalo si Lilia sa unang bunot, at tinatangay niya ang buong grupo ng mga lobo na demonyo gamit ang malakas na wind spell. Sinabi sa kanya ni Shen na kung medyo maasa pa niya ang kanyang magic power, mas mabilis niyang mailalabas ang kanyang spell. Di nagtagal, narating nila ang hot spring city ng Claude at nakarating sa mansion ni Cecil. Malugod na tinatanggap ng manager at mga katulong ni Cecil ang lahat, at tinanggap na nila si Shen bilang kanilang magiging manugang. Nang maglaon, naligo sila sa mainit na tubig, at pinasalamatan ni Mirlin ang mga lalaki sa pagiging kaibigan nila kay Shen, dahil hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan na kasing edad niya bago pumasok sa akademya. Bilang kapalit, pinasasalamatan ni Agosto si Mirlin, na sinasabing hindi rin siya nagkaroon ng kaibigan na informal ang pakikitungo sa kanya bago si Shen. Natutuwa siya na tina-trato siya ni Shen ayon sa gusto niya, at nakikiisa rin ang iba para magbigay ng kanilang mga komento tungkol sa epekto ni Shen sa kanilang buhay. Kinaumagahan, sinimulan ng lahat ang kanilang pagsasanay sa magic control sa ilalim ng pangangasiwa ni Mirlin. Binibigyan niya sila ng angkop na payo ayon sa kanilang pagganap, at gaya ng nakasanayan, napakaraming magic ang inilalabas ni Lilia na hindi niya makontrol. Sa pagkakataong ito sinabihan siya ni Mirlin na huminto at protektahan ang lahat na hindi mahuli sa kanyang pagsabog. Kasunod nito, binibigyan din ni Milaida ang mga mag-aaral ng ilang mga lektura tungkol sa mga pamamaraan ng magic gear. Susunod, dinala sila ni Shen sa bulubundukin para sa kanilang praktikal na pagsasanay, at ang mga mag-aaral ay naglulunsad ng mga magic spell nang hindi nag-e-enchant. Iniisip ni Milaide na sapat na ang kanilang lakas upang alisin sa komisyon ang departamento ng mahika, ngunit iniisip ni Shen at Mirlin na kailangan pa rin nila ng pagpapabuti. Alam ni Shen na kung kailangan nilang labanan ang isang hukbo ng mga demonyo na pinamumunuan ni Sherwin, lahat ng tao dito, kasama siya, ay dapat lumakas. Gayunpaman, ang iba ay hindi pinapansin ang kanyang mga salita at agad na inilagay ang kanilang mga magic barrier, upang protektahan ang kanilang sarili mula sa shockwave ng bagong spell na susubukan ni Shen. Una niyang na-visualize ang ilang napakasusunog na gas upang lumikha ng mga asol na bola ng apoy, at pagkatapos ay pinagsama ang mga ito sa isang higanteng fireball. Pagkatapos nito, lumilikha siya ng buhawi sa paligid ng ball ang apoy habang itinuturo niya ito pasulong. Hanggang ngayon, ginamit ni Shen ang malakas na spell na ito bilang isang malawak na pag-atake sa lugar, ngunit sa pagkakataong ito ay plano niyang kontrolin ang direksyon nito at gawin itong pinpoint damage dealer. Pinakawalan niya ang pag-atake kapag ang kapangyarihan at kontrol nito ay naging perpekto, at sinisira nito ang lahat ng bagay sa landas nito.
Habang natutuwa si Shen na gumagana ang kanyang bagong diskarte, sinaktan siya ni Milaida ng kanyang pamaypay habang tinatawag siyang walang isip. Tinanong siya ni Milaida kung bakit kailangan niya ng isang pamamaraan na sapat na makapangyarihan upang sirain ang tatlong magkakasunod na bundok. Kinakabahan, sinabi ni Shen na hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ito, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kanyang sagot. Ang ibang mga estudyante ay natatakot din sa kanyang kapangyarihan, at walang naniniwala kapag sinubukan ni Shen na sabihin sa kanya na hindi ito isang malaking bagay. Ang klase ay na-dismiss para sa araw na ito, at habang ang lahat ay naglalakbay pauwi, hiniling ni Agosto kay Shen na gamitin ang gate spell at dalhin siya sa kastilyo upang makakuha siya ng mga update sa sitwasyon ng digmaan. Sumunod si Shen at dinala siya sa kastilyo, kung saan naghihintay ang isang masungit na blonde na babae sa prinsipe. Kinabahan si Agosto habang nakikita siya, pagkatapos ay sinabi kay Shen na ang babae ay ang kanyang fiancé na si Elisa. Ipinakilala ni Elisa ang kanyang sarili kay Shen ng magalang, at pagkatapos ay nagsimulang magalit kay Agosto para sa pagpunta sa kampo at iniwan siyang mag-isa. Saktong dumating din ang nakababatang kapatid ni Agosto na si Marisa, at lubos niyang sinasang-ayunan ang magiging sister-in-law. Bagaman hindi niya gaanong namimiss ang kanyang kapatid, nagagalit siya sa kanya dahil nakikipagkampang siya kasama siguro Milaidet na kanyang idolo. Inaasar siya ni Agosto at nagalit, ngunit nang mapansin niya si Shen, lalo siyang nataranta. Ipinakilala ni Marisa ang kanyang sarili sa kanya bilang mahusay na tagahanga ni Milaida, at nakita ni Shen na siya ay cute. Tinanong ni Agosto ang dalawang babae kung ano ang kanilang ginagawa dito, at ipinahayag nila na sasama sila sa kanya sa training camp. Hindi siya handang dalhin sila sa lugar dahil sa tingin niya ay mapanganib ito, at sumigaw si Agosto na hindi sila kailanman makakakuha ng pahintulot mula sa hari. Siya ay napatunayang mali kaagad habang sinabihan siya ng kanyang ama na dalhin ang kanyang kasintahang babae, at nakababatang kapatid na babae sa kampo. Habang si Agosto ay naguguluhan dito, si Shen naman ay napatawa dahil matutuwa siyang asarin siya mamaya. Dinala sila ni Shen sa Hot Spring City gamit ang isang gate, at si Marisa ay sobrang nasasabik na makita na sila ay nasa ibang lungsod sa loob ng ilang segundo. Pinagalitan siya ni Agosto dahil sa sobrang nadedale, at inilahad ni Shen ang kamay para sa kanya. Kinuha ito ni Marisa, at sinabihan siya ni Agosto na makinig sa lahat ng sinasabi ni Shen at huwag lumayo sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Elisa at sinabi sa kanya na maaari siyang manatili sa kampo, ngunit walang sino mang mag-aalaga sa kanya rito. Sinabi ni Elisa na ayos lang dahil nandito lang siya para makasigurado na walang distraction sa buhay niya. Dito naisip ni Shen na nagseselos si Elisa sa mga babae na kasama nila sa kampo, pero sinagot niya na hindi siya nag-aalala sa mga babae. Ang dahilan ng kanyang pag-aalala ay si Shen talaga dahil sa bawat sandali na kasama niya si Agosto ay siya lang ang laging binabanggit niya. Naiinis agad si Shen sa pag-iisip ni Elisa na may nangyayari sa pagitan nila ni Agosto. Gayunpaman, ang prinsipe ay may paraan sa mga salita, at sinabi niya sa kanyang kasintahan na siya lamang ang para sa kanya. Para sa kanya, si Shen ay isang lalaking kaibigan na malaya niyang makakasama sa ibang lugar. At dahil bagong karanasan iyon, minsan nadadali siya. Naantig si Elisa sa kanyang mga salita at nagpa siya na itigil ang galit kay Agosto. Pumunta sila sa isang restaurant para kumain, at sinabi ni Agosto sa kanya na may girlfriend na si Shen, at kinakabahan siya. Sinabihan siya ni Agosto na itigil na ang pagiging torpe, at gawing malinaw ang kanyang posisyon kay Cecil dahil kitang-kita ng lahat na pareho silang in love sa isa't isa. Nagdududa pa rin si Shen, at nagtanong kung ano ang mangyayari kung mali ang kanyang obserbasyon at lumala ang relasyon nila ni Cecil. Bilang tugon ay tinanong siya ni Agosto kung masaya ba siya sa kalagayan ng mga bagay ngayon. Tinanong niya ito kung may balak ba siyang makipag-date sa kanya, at ipahayag muna ang nararamdaman para sa kanya. Puno ng pagdududa ang isipan ni Shen habang naririnig niya ito, at kahit bumalik sila sa mansyon, nawala siya sa kanyang pag-iisip. Sinabi ni Elisa at Marisa kay Cecil na siya lang ang pinag-uusapan ni Shen habang papunta sila rito, at talagang sila ay bagay na dalawa. Pareho silang namumula sa narinig, at sinubukan ni Shen ang lahat para patahimikin ang dalawang babae. Pagkatapos nito, binati ni na Elisa at Marisa ang matandang power couple. Nataranta si Marisa nang makita niya ng personal si Milaida, at ipinaalam sa kanya ni Shen na ang babae ay ang kanyang malaking tagahanga. Nilapitan niya si Marisa nang mag-isa at nakita siyang medyo cute.
Sinabi ni Milaida na nais niya na naging ganito rin si Shen sa kanyang pagkabata, ngunit isa siyang makulit na bata noon na hindi maiwan mag-isa. Sumasang-ayon ang lahat sa kanya, at hinihiling nila na ang kanilang mga anak ay hindi kasing problema niya. Nanlumo si Shen, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Cecile na hindi siya sang-ayon sa kanila. Inaangkin niya na ang kanilang mga anak ay tiyak na magiging kahanga-hanga, at pagkatapos ay agad na namula nang mapagtanto niya ang sinabi niya habang tinutukso siya ng lahat para sa pagpaplano sa hinaharap. Nataranta si Cecile at tumakbo palayo. Sinabi ni Agosto kay Shen na dapat nitong linawin na talagang gusto siya ni Cecile, at kailangan niyang sumang-ayon sa kanya ngayon. Kinagabihan habang naglalakad si Shen, nadatnan niya si Cecile na nakaupo mag-isa. Nilapitan niya ito, ngunit ni isa sa kanila ay walang alam kung ano ang dapat pag-usapan. Pagkaraan ng ilang sandali ng awkwardness, humingi ng paumanhin si Cecile para sa mga hindi pinag-isipang salita na sinabi niya, at sinagot ni Shen na medyo natuwa siya nang marinig iyon. Sinimulan nilang gunitain ang kanilang unang pagkikita pagkatapos noon, at inamin ni Shen na sa unang pagkakataon na nakita niya ito, naramdaman niya ang pagtama ng kidlat sa kanyang puso. Sumagot din si Cecile na nagupuhan siya sa kanya noon. Nang marinig ito, sa wakas ay nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Shen na ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Cecile, at nagsimula siyang umiyak sa tuwa nang marinig ito. Sumagot siya na mahal din niya siya, at hiniling ni Shen na maging kasintahan niya. Agad siyang sumang-ayon, at sumandal sila para sa isang kiss. Gayunpaman, ang kanilang mga kaibigan ay nakikinig sa kanila, at sila ay nahulog sa kanilang pinagtataguan sa huling sandali, na pinipigilan ang kanilang unang kiss. Hindi lang ang kanyang mga kaibigan, kundi ang kanyang mga lolo't lola ay naruroon din para saksihan na sa wakas ay naging isang tunay siyang lalaki. Ipinahayag ni Shen na sila ni Cecile ay nagde-date na ngayon, at ang manager ni Cecile ay lumabas din sa mga palumpong upang batiin sila. Binati rin ni Agosto si Shen, ngunit hiniling sa kanya na huwag masyadong madala sa pag-ibig na mapapabayaan niya ang pagsasanay. Tinanong ni Shen kung bakit niya siya sinet up para dito, at sumagot si Agosto na dahil ito ay isang pangkalahatang trope at mga kwento na ang isang tao na naantala ang kanyang pag-amin dahil sa digmaan ay hindi nakaligtas upang gawin ito. Kinabukasan, lahat ay dumating sa beach, at sinabi sa kanila ni Shen na hindi sila nandito para sa kasiyahan or para sa pagsasanay, habang ang pagsasanay ay beach ball lamang para sa standard na fan service ng industriya. Dagdag pa, ang karagdagang panuntunan na maaari nilang gamitin ang magic sa bola. Nagsimula ang laro at inihagis ni Alice ang bola ng mataas sa langit bago ito tumalon pagkatapos gamitin ang physical reinforcement spell. Tinamaan niya ito pababa gamit ang buong lakas niya, ngunit tinanggap ito ni Olive. Sinet ni Tommy ang bola para i-spike ito ni Tony gamit ang wing magic. Itinaas ito ni Agosto gamit ang kanyang wind magic, at pagkatapos ay tumalon si Lilia at tinamaan ang bola gamit ang isang flame spell. Ang naglalagablab na bola ay dumiretso patungo kay Yasi, na sumusubok na gumamit ng isang water shield ngunit hindi napigilan ang bola at natanggap ang unang puntos para sa kanyang koponan. Habang ang iba ay nagagalak sa paglalaro, iniisip ni Shen kung napakadaling maging magaling sa volleyball. Biglang dumating ang isang ligaw na putok ng apoy patungo kina Elisa at Marisa, ngunit mabilis itong hinaranggan ni Merlin gamit ang kanyang magic barrier at nailigtas ang mga babae. Habang tinuturuan ng leksyon ni Milaida ang mga salarin sa likod ng stray shot, naniniwala si Merlin na ang larong ito ay isang magandang paraan upang sanayin ang kanilang kontrol at sinabi sa kanila na ipagpatuloy ang paglalaro. Pagkatapos maglaro ng buong araw, lahat ay nagtitipon sa mansion sa gabi. Nalaman ni Shen na nakilala na ng lahat dito sina Agosto at Elisa noong 5 years old sila. Ang royals at nobles ay may salo-salo kapag ang kanilang mga anak ay 5 taong gulang, at lahat ng kapareho ng edad ay iniimbitahan doon. Nagsisimula silang mag-usap tungkol sa mga partido, kanilang mga kwento ng pag-ibig, at kanilang mga relasyon. Biglang may napansin si Shen at sinabihan ang lahat na tumahimik. Ilang sandali pa, pumasok si Milaida sa kanilang silid at sinabihan silang matulog ng maaga dahil bukas ay may training na naman sila. Gayunpaman, naka-off ang mga ilaw at lahat ay nagtatago sa mga kama. Muntik na silang makatakas, ngunit kahit papaano ay napadpad sina Shen at Cecile sa iisang kama, at hindi niya napigilan ang paghinga ng malakas dahil sa hawakan nito. Dahil doon, nahanap siya ni Milaida at ang lahat sa labas, at pinagalitan sila ng masama. Kinaumagahan, nagkasalubong ang dalawang lovebirds sa hallway at namula sila habang inaalala ang lahat ng mga maganda nilang sandali kagabi.
Sinisikap ni Shen na painitan ang usapan sa pagsasabing dapat silang mag-almusal, ngunit bago iyon, may paboritong itanong sa kanya si Cecile. Gusto niyang makilala niya ang kanyang mga magulang, at ipahayag ang kanilang relasyon sa kanila bago umalis ang kanyang ama para magtrabaho. Iniisip ni Shen na ito ay isang magandang ideya, ngunit sa sandaling siya ay nasa harap ng mga magulang ni Cecile, siya ay nawalan ng mga salita. Gayunpaman, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at magalang na sinabi sa kanila na nakikipag-date siya sa kanilang anak na babae, at narito sila upang kunin ang kanilang mga pagpapala. Natatakot si Shen na hindi tatanggapin ng kanyang mga magulang ang balitang ito ngunit taliwas sa kanyang paniniwala, hinawakan ng ama ni Cecile ang kanyang mga kamay at pinasalamatan siya sa pagpili sa kanyang anak na babae. Napatulala si Shen sa reaksyong ito, ngunit sinabihan ng nanay ni Cecile ang kanyang asawa na huminahon ng kaunti. May tanong siya kay Shen bago niya ito matanggap bilang boyfriend ng kanyang anak. Sinabi niya na sila ay isang maharlika na pamilya, at ang isang anak na babae ng isang maharlika na pamilya ay hindi maaaring pahintulutan na makipag-date ng hindi nakipagtipan sa kanyang kasintahan. Tinanong niya si Shen kung handa na ba itong maging engaged sa kanya, at kumpiyansa siyang nag-oo. At dahil doon pareho sa mga magulang ni Cecile ang pumayag na maging kanyang boyfriend. Di nagtagal, bumalik sila sa bundok para magsanay at nakita si Tony at Tommy na patuloy na naglulunsad ng fireballs. Nagulat si Elisa nang makita ito, ngunit sinabi sa kanya ni Shen na ito ay isang warm-up lamang. Lumapit si Merlin sa kanya at kay Marisa, at tinanong sila kung interesado rin sila sa pagsasanay. Tumanggi si Elisa dahil wala siyang talento sa magic, ngunit interesado si Marisa. Sinimulan ni Merlin ang kanyang aralin sa ilang pangunahing magic control, at lumalabas na may maraming potensyal si Marisa. Parehong pinupuri siya ni na Merlin at Milaida, at nagpapaselos iyon sa lahat ng babae. Nagpasya si Lilia na hindi siya magpapatalo sa sinuman at itinuon ang kanyang mahika, ngunit muli, sumobra siya at sumabog. Pagkatapos noon, nagpasya si Shen na lumikha ng bagong uri ng magic, at ang kanyang mga kaibigan ay nagtago sa likod ng mga magic barrier dahil hindi sila nagtitiwala sa kanyang mga eksperimento na ligtas para sa kanila. Habang kumukuha ng bato si Shen, pinalakas nila ang kanilang mga magic barrier, ngunit sinabi niya sa kanila na talagang hindi na kailangang mag-alala dahil hindi siya gumagawa ng nakakasakit na magic. Ngayon ay naglabas si Shen ng napakaraming magic at sinimulang ibuhos ito sa bato. Ginagamit niya ang kanyang bagong likhang spell, at biglang lumutang ang bato sa hangin. Sinabi ni Shen na tagumpay ito, at ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hiniling nila sa kanya na ipaliwanag ang kanyang bagong spell, at sinabi ni Shen na ito ay anti-gravity or levitation magic. Walang nakakaintindi sa modernong jargon ng agham, ngunit sumasang-ayon sila na may ginawa si Shen na kamangha-mangha. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na ito ay isang teaser lamang, at ang tunay na palabas ay magsisimula pa lang. Si Shen ay nagcast ng anti-gravity spell sa kanyang sarili at lumutang sa hangin, at pagkatapos ay gumamit siya ng wind magic para gumalaw. Natatawa siya dahil kahit hindi pa niya ito makontrol ng buo, masaya ito, at tulale ang iba. Bumaba si Shen at sinabi na dahil gumamit din si Sherwin ng ganitong uri ng lumulutang na mahika, binuo niya ito upang kontrahin siya. Kinagabihan, sinabi ni Shen sa kanyang lolo't lola na engaged na siya kay Cecile. Nagulat sila sa biglaang balitang ito, at humihingi ng paumanhin si Shen dahil hindi niya ito ipinaalam sa kanila ng mas maaga. Sinubukan ni Cecile na ipagtanggol siya at sinisisi ang sarili, ngunit walang problema sina Milaida at Merlin dito. Sa kabaligtaran, inaasahan nilang mangyayari ito sa madaling panahon. Gayunpaman, bago isa publiko ang kanilang engagement, gustong makilala ni Milaida ang mga magulang ni Cecile, kaya agad nilang binisita ang mga ito. Doon, ipinahayag ni na Merlin at Milaida na hindi nila kadugo si Shen. Nais nilang ipaalam sa mga magulang ni Cecile ang bagay na ito, dahil naniniwala silang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nila tinanggap si Shen ay dahil apo nila ito. Bilang tugon, sinabi ng tatay ni Cecile na nadismaya siya kina Merlin at Milaida dahil sa kaunting pag-iisip sa kanyang pamilya. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit sila pumayag sa engagement na ito ay hindi dahil apo nila si Shen, kundi dahil lubos niyang pinahahalagahan si Cecile at patuloy na sinisikap na panatilihin itong ligtas. Tuwang-tuwa si Shen at ang kanyang lolo't lola na marinig ito, at nagpapasalamat sila sa mga magulang ni Cecile.
Pagkatapos noon, pinasalamatan ni Shen ang kanyang mga lolo at lola sa pagpapalaki sa kanya ng maayos, at pareho silang naging emosyonal nang marinig iyon. Pagkalipas ng ilang araw, naghandog si Shen ng mga bagong damit sa lahat ng miyembro ng kanyang grupo. Ang mga bagong damit na ito ay may mga advanced na defensive enchantment, camouflage option, at temperature control. Napagtanto ng lahat na ang kanilang mga uniforme ay lampas na ngayon sa antas ng pambansang kayamanan. Sinabi sa kanila ni Shen na hindi siya naglagay ng anumang mga espesyal na enchantment sa kanilang mga boat at dahil mahirap gamitin ang mga ito kung hindi man. Tanging si Agosto lang ang matalino para malaman na binibigyan sila ni Shen ng upgraded uniforms dahil magiging delikado ang training ngayon. Nataranta ang lahat ng marinig ito, at sinabi ni Shen na ngayon ay mag-oorganisa sila ng aktwal na pagsasanay sa labanan sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa isang catastrophe-class demon. Walang nagtitiwala na magagawa ito, ngunit tiniyak ni Shen na sila ay sapat na malakas. Higit pa riyan, ang kanilang uniforme ay sisiguraduhin na hindi sila magdudulot ng malubhang pinsala. Nagreklamo si Marisa na gusto rin niyang sumama sa kanila, pero pinagbawalan ni Agosto dahil delikado talaga ang training ngayon. Dahil hindi tumitigil ang babae sa pag-abala tungkol dito, nakakuha ng ideya si Shen. Gumagawa siya ng primitive na telepono gamit ang mga paper cup at demon spider silk, at sinubukan ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Marisa. Pagkatapos pumunta sa isa pang silid, sinabi niya sa kanya na maaari niyang patuloy na magsanay kung paano gamitin ang telepono habang ang lahat ay nasa labas ng pagsasanay. Biglang narating ni Milaida ang kinaroroonan ni Marisa, at sa sandaling makita niya ang telepono, nagalit siya kay Shen dahil sa paglikha ng isang bagay mula sa mundong ito. Muli, napagod siya sa pagmamaktol nito, kaya ibinaba niya ang telepono sa isang rebulto at tumakas kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumasok sila sa kagubatan, at si Cecile ay gumagamit ng sensory magic upang matukoy ang lokasyon ng isang catastrophe-class demon. Ito ay lumabas na isang demonyong leon, at sinabi ni Shen na ito ay mabagal ngunit makapangyarihan. Sinabi ni Cecile na dapat silang gumamit ng mga range attack para labanan ito, at tinapik niya ang ulo nito para purihin siya. Hindi natutuwa ang mga single sa grupo na makita silang masaya sa gin gawa nila, kaya mabilis na lumipat si Shen sa pagsasanay. Sina Julian, Yasi, Marco, Cecile, at Olive ay naglalagay ng pangkat para labanan ang demonyong leon. Nag-aalala si Agosto dahil lahat sila ay kadalasang kumikinang sa mga supportang roles, ngunit naniniwala si Shen na sapat ang kanilang lakas para talunin ang demonyo. Napansin sila ng leon, at binigyan sila ni Shen ng utos na maghanda. Ang bawat tao ay nagpapagana ng kanilang mahika, at sa senyales ni Shen, inilunsad nila ito patungo sa demonyong leon. Habang ang mga pag-atake ng maraming elemento ay tumama sa leon mula sa lahat ng panig, napagtanto nito na ito ay sobrang lakas. Isang higanteng pagsabog ang yumanig sa buong kagubatan, at napagtanto ni Shen na ang pagpapadala ng 5 tao para labanan ng isang catastrophe-class demon ay labis-labis na, dahil ngayon ay may crater na lamang kung saan naroon ang demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Shen na kung magagawa ito ng mga sumusuportang fighters, malamang na matatalo ng kanilang mga pangunahing damage dealer ang isang demonyo sa antas na ito sa kanilang sarili. Kaya ginagawa nila iyon, lahat ay nakahanap ng isang catastrophe-class demon at natalo ito ng paisa-isa. Natutunan pa nga ni Tony kung paano gamitin ang ultrasonic blade mula kay Shen, at lahat ay humanga. Kinagabihan, nagbihis si Shen dahil engagement party ito. Dumating si Cecile sa kanyang silid upang tanggapin siya, at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Masyado silang naliligaw sa mata ng isa't isa, ngunit dumating doon ang nanay ni Cecile at sinabihan silang bumaba dahil naghihintay ang mga bisita. Nakatanggap sila ng mainit na pagtanggap mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya, at maging ang hari ay naroon upang kumilos bilang saksi at batiin sila. Kinagabihan, lumabas sina Shen at Cecile sa balcony kung saan naglabas siya ng engagement ring mula sa kanyang bulsa, at formal na nag-propose sa kanya. Hinalok ni Cecile ang kamay niya, at isinuot niya ang singsing sa daliri niya, at sa wakas nag-kiss sila. Kinabukasan, tinuruan ni Shen ang kanyang buong grupo na lumipad. Kinastlang niya sa kanila ang anti-gravity magic, at ginagamit nila ang kanilang wind magic para kontrolin ang kanilang paglipad. Naimbento na rin niya ang loudspeaker, at ikinonekta niya ito sa teleponong ginawa niya para ipaalam sa kanyang mga kaibigan na bumaba na, dahil oras na para lumipad sa ere ang pangalawang batch.
Samantala, sa imperyo ng Bessia, sa wakas ay winasak ni Sherwan at ng kanyang hukbong demonyo ang bawat bayan at nayon sa pamamaraang nais niya. Natanggap niya ang balitang ito mula sa mga pinagkakatiwalaang tenyente niya na sina Xander at Miriam. Iniisip ni Miriam kung paano sinalakay ng pangkat ng demonyo na pinamumunuan ni Xander ang mga grupo ng mga ngalakal, na ginawang mahirap ang pagkain at mas magastos, habang ang mga maharlika ay nagpatuloy sa pamumuhay sa karangyan. Ang mga karaniwang tao ay nagugutom, at ginagamit ni Sherwan ang kanilang sama ng loob upang gawin silang mga demonyo. Pagkatapos ay inatake ng mga demonyong iyon ang maharlika at winasak ang mga kalapit na bayan, na nagdulot ng pagkawasak ng imperyo. Si Miriam ay hindi ganap na sang-ayon sa mga paraan ni Sherwan sa paggawa ng mga bagay, bagamat naiintindihan niya ang kanyang pagkamuhi sa mga maharlika. Hindi niya gusto na maraming mga karaniwang tao ang nasasawi sa kanyang digmaan. Di nagtagal pagkatapos nito, tumawag si Sherwan ng isang pagpupulong ng lahat ng mga demonyo sa ilalim ng kanyang kontrol. Pinasalamatan niya sila sa pag-atake sa Bia Empire, at nagagalak ang mga demonyo. Gayunpaman, sinabi ni Sherwan na ang kanyang layunin ay ibagsak ang imperyo, at ngayong nangyari na ito, wala na siyang ibang gagawin. Hindi natutuwa ang mga demonyo na marinig ito, at ipinahayag nila na dapat nilang patuloy na sakupin ang mga kalapit na kaharian at sakupin ang mundo. Sinabi ni Sherwan na magagawa nila ang gusto nila, ngunit hindi niya ibinabahagi ang kanilang mga ambisyon. Isang demonyo ang nagpasya na umalis ng mag-isa, at sinabi sa kanya ni Sherwan na siya ay ganap na malaya na gawin iyon. Hinihikayat pa niya ang ibang mga demonyo na umalis kung mayroon silang anumang mga ambisyon. Pagkaalis ng marami sa kanila, tinanong ni Miriam si Sherwan kung bakit galit na galit siya sa imperyo dahil nabalitaan niyang siya mismo ay isang imperial na duke. Napagtanto ni Sherwan na hindi pa niya ibinahagi sa kanila ang kanyang kwento ng buhay, at sa tingin niya ito na ang tamang oras para gawin iyon. Sinabi niya na nagsimula ang kwento 2 taon na ang nakakaraan noong siya ay isang normal na tao. Isa siyang duke, ngunit sa kabila ng kanyang marangal na katayuan, madalas siyang nakikihalubilo sa mga karaniwang tao at tinutulungan sila sa pagsasaka. Ang kanyang teritoryo ay umuunlad sa ilalim ng kanyang mga patakaran, at ang kanyang asawa ay malapit nang ipanganak ang kanilang unang anak. Gayunpaman, dahil sa kanyang kanais-nais na mga patakaran sa mga karaniwang tao, gumawa si Sherwan ng maraming mga kaaway, kabilang ang tao na kalaunan ay magiging emperador ng Bia Empire. Hindi natuwa ang mga maharlika sa dumaraming kayamanan at impluwensya ni Sherwan, kaya nagmungkahi ng plano ang magiging emperador. Hiniling niya sa mga maharlika na ipatawag si Sherwan sa kabisera at panatilihin siya roon hanggat kaya nila, at sa panahong iyon, siya ang magdadala sa kanyang pagbagsak. Di nagtagal pagkatapos nito, nakatanggap si Sherwan ng isang liham mula sa iba pang mga maharlika na nagsasabi na sabik din silang gamitin ang kanyang mga patakaran sa pamumuno. Tuwang-tuwa siya habang binabasa ang sulat, at nagpas siyang bumisita sa gaganaping pulong tungkol sa mga patakaran. Ang kanyang asawa ay nag-aalala dahil alam niya kung paano naiinggit ang ilang mga maharlika sa kanyang asawa, ngunit si Sherwan ay isa sa mga pinakamahusay na salamangkero sa buong imperyo, at siya ay may kumpiyansa na kakayanin niya ang anumang bagay. Ilang araw pagkatapos umalis ni Sherwan sa kanyang teritoryo, ang mga tao ay nagsimulang maglaho ng biglaan, at ang mga maharlika ay nagtanim ng mga alingawngaw tungkol sa kanila na dinukot at ipinagbili bilang mga alipin ng duke. Parami ng parami ang nagsimulang maniwala sa mga tsismis na nagpinta kay Sherwan bilang isang kontrabida. Pagkalipas ng ilang linggo, sinabi pa nila na siya ay nangdukot, at ang peking pulis na ipinadala ng mga maharlika ay nagpakita sa mga karaniwang tao ng ilang dinukot na mga babae sa isang kariton na pagmamay-ari ni Sherwan. Ikinagalit nito ang publiko, at nagpasya silang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Sinunog nila ang mansyon ni Sherwan na nasa loob pa rin ang buntis niyang asawa. Nang bumalik si Sherwan sa kanyang teritoryo, siya ay nawasak nang makita ang kanyang nasusunog na bahay. Nadurog ang puso niya nang makita ang kanyang asawang nasawi, at tinanong niya ang mga tao sa bayan kung bakit nila nagawa ang malupit na gawaing ito. Sinisi nila siya sa pagdukot ng mga tao at pagbebenta sa kanila bilang mga alipin, at sinabi nila sa kanya na ipinakita sa kanila ng Imperial Police ang konkretong ebidensya. Iyon ang sandaling napagtanto niya na ang mga maharlika ay nagplano laban sa kanya upang sirain siya. Nawala ang isip niya habang sinusumpa niya ang mga tao na ibinalik ang kanyang kabaitan sa masamang gawain, at ang imperyo na hinahayaan ang mga hamak na maharlika na gawin ang gusto nila sa kanyang teritoryo.
Siya ay dinaig ng kanyang kalungkutan at galit, at ang madilim na enerhiya ay nagsimulang umagos sa kanyang paligid. Ipinahayag ni Sherwin na wawasakin niya ang mga tao at ang imperyo, at pagkatapos ay naging demonyo siya. Sa kanyang pagbabagong anyo bilang isang demonyo, nagpakawala siya ng sapat na enerhiya para tuluyang sirain ang kanyang bayan. Natawa si Sherwin sa pagtatapos ng pagkawasak at nanumpa na sisirain niya ang imperyo ng Bia mula sa emperador hanggang sa huling karaniwang tao. Matapos marinig ang kanyang kwento, naisip ni Xander na dahil nakamit na ng kanilang Panginoon ang kanyang layunin na sirain ang imperyo, kailangan niya ng iba pang gagawin. Kaya naman sinabi niya sa kanyang assistant na salakayin ang isang maliit na kaharian na malapit sa Eri Kingdom, dahil mapipilitan si Shen na lumabas at labanan sila. Samantala, sa kabisera ng Eri Kingdom, ginaganap ang seremonya ng koronasyon ni Prince Agosto. Nang biglang may dumating na mensahero doon na may balitang may nakitang mga demonyo malapit sa kanilang borderline. Nataranta ang publiko sa pagdinig nito, ngunit sinabihan sila ni Agosto na huminahon dahil mayroon silang espesyal na unit na perpektong kayang pabagsakin ang mga demonyo. Pagkatapos ay tinawag niya si Shen upang sumama sa entablado, at ipinakilala siya sa publiko bilang ang bagong bayani na huminto sa pag-atake ng demonyo sa Magic Academy. Sinabi ni Agosto na mas lumakas sila salamat sa kanya, at pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang balabal upang ipakita ang uniforme ng labanan na suot niya sa ilalim nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shen na makipag-usap sa publiko, at bigyan sila ng isang pagganap na nagpapatahimik sa kanilang mga puso, at hiniling din niya sa kanya na magkaroon ng isang cool na pangalan para sa kanilang grupo. Ang unang bahagi ng kahilingan ay madali, ngunit si Shen ay nahihirapan habang nag-iisip ng isang pangalan kaya't ipinahayag niya na sila ay mga ultimate magicians na sa tingin ng lahat ay karapat-dapat. Sa pamamagitan nito, inihagis ni Shen ang lumulutang na magic sa lahat, at lumipad sila patungo sa borderline upang harapin ang mga demonyo. Sa ngayon sa maliit na kaharian, napansin ng commander ng kabalyero at ng kanyang mga kawal ang isang pulutong ng mga demonyong nakasakay patungo sa kanila. Napagtanto niya na ang kanilang bansa ay tiyak na mapapahamak dahil hindi sila sapat na malakas upang harapin ang mga demonyo, at kahit na magpadala sila ng kahilingan sa kaharian ng Eri para sa backup, aabutin ng 1 linggo bago dumating ang mga reinforcement. Ipinatawag niya ang lahat ng mga magician na mayroon sila, at inutusan silang gamitin ang kanilang magic barrier upang ipagtanggol ang mga pader ng kastilyo mula sa mga pag-atake ng demonyo. Hinaharangan nila ang unang wave ng mga pag-atake mula sa mga demonyo salamat sa espesyal na depensa ng gear. Samantala, si Shen at ang kanyang grupo ay lumilipad patungo sa kalapit na kaharian, at siya ay napapaisip pa rin sa pangalang Ultimate Magicians, lalo na dahil alam niyang huli na para baguhin ito ngayon. Habang tinutukso siya ni Agosto tungkol dito, talagang naniniwala si Lilia na magandang pangalan iyon. Lumipad si Mary sa kanya at sinabing kinakabahan siya sa pakikipaglaban sa isang demonyo, ngunit sinabihan siya ni Shen na maging kumpiyansa dahil mas malakas siya kaysa sa isang demonyo ngayon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Cecil na manatili sa likod, at alagaan ang mga nasugatan sa halip na makipag-away. Para naman sa iba, sinabihan sila ni Shen na bumuo ng pares at isa-isang tapusin ang mga demonyo. Hindi nagtagal ay nakita na ang kaharian, at mukhang nasa ilalim na ito ng pagkubkob ng mga demonyo. Patuloy na pinapasabog ng mga demonyo ang bayan ng mga pag-atake, nakikipaglaro sa mga sibilyan na tumatakbo para sa kanilang buhay. Habang tatapusin ng isang pares ng mga demonyo ang isang babae at ang kanyang anak na babae, sinipa siya ni Shen sa mukha at pinalipad siya. Galit na galit sa kanya ang kapareha ng demonyo dahil sa pagtatangkang lumaban sa kanila, at sinabi niya kay Shen na hindi kayang harapin sila ng isang taong katulad niya. Binunot niya ang kanyang sandata at sinimulang ilabas ang kanyang mahika, ngunit pagkatapos ay sobra siyang natakot nang makita niyang China charge ni Shen ang Blue Flame Spell. Sa isang putok lamang, nilipol ni Shen ang demonyo, at pansamantala, hinarap ni Tommy ang pangalawa. Pagkatapos nito, tinulungan nilang bumangon ang mag-ina at itinuro ang mga ito patungo sa rescue center. Galit na galit si Shen habang lumilingon siya sa paligid at nakikita ang kasawian at pagkawasak sa lahat ng dako, ngunit pagkatapos ay napansin niya sina Agosto at Mary sa isang mataas na tore. Kinausap ni Agosto ang mga tao ng bansa at sinabi sa kanila na sila ay mga reinforcement mula sa kaharian ng Eri, at narito sila upang protektahan sila mula sa mga demonyo.
Pagkatapos ay tinawag niya ang mga demonyo at sinabihan silang tahimik na sumuko dahil kalaban nila ang bagong bayani na si Shen, na sikat sa pagpaslang ng mga demonyo ng mag-isa. Ang mga tao ay nagagalak sa tuwa nang marinig ito, ngunit ang mga demonyo ay mas sabik na makipaglaban ngayon. Ang grupo ay nahahati sa dalawa at kumalat sa buong lungsod. Sinabi ni Shen kay Cecile na pumunta sa rescue center at magpagaling ng mga tao, at hiniling niya sa kanya na manatiling maingat din. Wala sa kanila ang nakapansin na ang assistant ni Xander ay nagtatago sa malapit, at gusto niyang subukan ang kakayahan ni Shen. Samantala, nagtutulungan sina Alice at Lilia at hanapin ang kanilang unang target gamit ang search spell. Nakatagpo sila ng isang demonyo na nanghuli ng isang grupo ng mga kabalyero ng walang kahirap-hirap. Tinutuya sila ng demonyo sa pagiging flat kaysa sa pader, at tinanong kung nandito sila para makipaglaro sa mga Barbie doll or kung ano. Ikinagalit nito si Alice, at nauna siyang maglakad habang pinapagana ang kanyang flame magic. Gayunpaman, inatake siya ni Lilia ng isang spell ng tubig at inaalis ang kanyang apoy, na sinasabi sa kanya na hindi pa oras para madala sa kanyang emosyon dahil nakikipag-ugnayan sila sa isang demonyo. Huminahon si Alice at sinabing mas matyaga siyang lalaban ngayon, ngunit sinabi sa kanya ni Lilia na nasawi na ang demonyo. Hinampad niya siya ng high-press water attack habang si Alice ay nag-ambala, at tinapos niya ang kanyang buhay sa isang iglap. Biglang narinig nila ang sigaw ng isang kabalyero na pinahihirapan ng demonyo. Nakipaglaro ang demonyo sa kabalyero, at pagkatapos ay pinaulanan siya ng mapanirang pag-atake, ngunit dumating doon sina Lilia at Alice sa tamang oras at hinaranggan ito ng kanyang mga magic barrier. Tinawag din ng demonyong ito si Alice na mas flat kaysa sa isang pader, kaya nainis siya at tinamaan siya ng isang malakas na spell ng apoy na hindi nag-iiwan kahit ang kanyang mga abo. Pagkatapos nito, tinulungan nilang bumangon ang kabalyero, ngunit sinabi niya sa kanila na sapat pa rin siyang maglakad pabalik sa rescue center ng mag-isa. Sa pamamagitan nito, nagpa siya ang mga babae na makipagkumpetensya upang makita kung sino ang makakapaslang ng higit pang mga demonyo. Sa ibang lokasyon, hinaranggan ni Julian ang isang demonyo na sinusubukang harapin si Tommy sa malapit na labanan, at nang naglunsad ang pangalawang demonyo ng kanyang pag-atake sa kanila, hinaranggan ito ni Tommy gamit ang kanyang harang. Sabay-sabay niyang pinakawalan ng isang wind blade para tugunan ang malalim na sugat sa demonyo. Tinanong ni Tommy ang demonyo kung ginagawa nila ito sa utos ni Sherwan, ngunit tumanggi siyang magsalita at muling inatake siya. Gumagamit si Tommy ng wind blade para mapunta sa kanya ang maraming pag-atake at mapaluhod siya. Tinanong niya ang demonyo kung bakit siya at ang iba pang mga demonyo ay nagsisikap na sirain ang bansang ito, at siya ay tumugon na ito ay ang kanilang basic instinct bilang mga demonyo upang sirain ang mga bagay. Siya ay sumigaw na sila ay napuno ng galit dahil pang-aapi ng mga maharlika, at nang sila ay naging mga demonyo, ang mga damdaming iyon ay sumabog at nagbigay sa kanila ng pagnanais na sirain ang lahat. Naghahanda siyang makipaglaban muli, ngunit mabilis silang natalo. Sa ibang lokasyon, na-corner ng dalawang demonyo ang ilang kabalyero sa dingding nang biglang may nagpakita na magic circle sa ilalim ng isa sa kanila. Agad na nag-freeze ang demonyo, at nahanap ng kanyang partner si Yasi sa malapit na rooftop. Sasalakayin na siya nito, ngunit pagkatapos ay sumugod si Tony gamit ang ultrasonic blade at pinutol ang dalawang demonyo sa isang atake. Kasabay nito, nalaman ng isa pang pangkat ng mga demonyo ang tungkol sa rescue center, at nagpa siya silang sumugod doon. Si Marco, na nakatayong bantay doon, ay kinakabahang humawak ng espada upang harapin ang mga demonyo. Isang demonyo ang sumugod sa kanya, ngunit pagkatapos ay isang malaking semento ang tumama sa kanya, at siya ay nadurog sa ilalim nito. Ipinahayag ni Olive na paprotektahan niya ang kanyang kasintahan, at sinubukan siya ng pangalawang demonyo para lamang masunog ni Marco, na nagpahayag na pananatilihin niyang ligtas ang kanyang kasintahan. Bumangon ang unang demonyo habang sinusumpa sila, ngunit naglunsad sila ng combo attack para matalo agad siya. Sa loob ng rescue center, nagpupumilit si Cecile na pagalingin ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasugatan. Samantala, tinatapos ni Shen ang karamihan sa mga demonyo at tinatapos agad ang marami sa kanila sa bawat pag-atake. Inaatake nila siya mula sa lahat ng panig, ngunit gumagamit siya ng iba't ibang mga spell upang ganap na lipulin sila. Kanina pa siya tinitiktikan ng assistant ni Xander, at ngayon ay pinagpapawisan siya dahil mas malakas si Shen kaysa sa inaakala niya. Nandito siya para husgahan ang kanyang kahinaan, ngunit ngayon ay iniisip niya na si Shen ay isang halimaw na walang anumang kahinaan.
Sa isa pang lokasyon, naalis na nina Agosto at Mary ang lahat ng mga demonyong malapit nang dumating ang pinuno ng mga demonyo upang harapin sila. Iniisip ng demonyo na ang prinsipe ang pinuno ng grupo, at gusto niya itong tapusin upang takutin ang lahat. Natatawa si Agosto habang tinatawag ang pangalan ng kanyang grupo na Ultimate Magicians bago sabihin na hindi siya ang pinuno. Gayunpaman, sumasang-ayon siya na kung aalisin nila ang pinuno, ang iba ay mawawalan ng lakas, at gagawin niya ito sa pinuno ng mga demonyo. Hinamon niya ang demonyo na atakihin muna siya, ngunit biglang naglunsad si Mary ng sorpresang pag-atake sa demonyo. Gayunpaman, ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang sneak attack gamit ang 2 tao bilang kanyang kalasag. Pagkatapos ay itinapon ng demonyo ang 2 taong iyon patungo sa kanila, at habang sinusubukang umiwas ni Mary, pinalo niya ito ng isang malakas na suntok. Salamat sa kanyang espesyal na defensive armor, karamihan sa mga pinsala mula sa suntok na iyon ay nasisipsip. Kung hindi, maraming bali ng buto si Mary. Hinawakan ng demonyo ang kanyang braso at inihagis siya sa isang pader, ngunit maayos pa rin siya sa kabila nito. Inilalagay niya ang kanyang mahika sa uniforme, at nagsimulang maghilom ang mga sugat ng kanyang katawan. Napansin iyon ng demonyo at napagtanto na ang mga bahaging hindi sakop ng uniforme ay mahina pa rin. Sinabi sa kanya ni Mary na ito ay walang kabuluhan kahit na napansin niya iyon at inatake siya ng bowl ang apoy, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Hindi siya huminto at patuloy na naglulunsad ng mga fireball, ngunit nang maalis ang usok, nalaman niyang hindi nasaktan ang demonyo. Gumamit siya ng isang espesyal na tool sa pagtatanggol na kinuha niya pagkatapos talunin ang ilang mga salamangkero mula sa kaharian kanina. Parehong napagtanto ni na Agosto at Mary na ang tool sa pagtatanggol ay medyo malakas, at tinutuya sila ng demonyo na subukang labanan siya ngayon. Nagkatinginan sina Mary at Agosto at agad na tumakbo sa magkabilang direksyon para lapitan ang demonyo. Inaatake siya ni Agosto gamit ang mahika ng kidlat, ngunit madaling hinaranggan ito ng demonyo gamit ang tool, at pagkatapos ay inatake siya ni Mary mula sa kabilang panig. Patuloy niyang hinaharangan ang kanilang walang humpay na pag-atake, ngunit sa lalong madaling panahon ay nawalan siya ng kumpiyansa dahil ang kanyang mga kalaban ay tila hindi napapagod. Biglang, may paglipas sa kanyang konsentrasyon, at ang kanyang hadlang ay humina. Nabasag kaagad pagkatapos noon, at nataman siya ng fireball ni Mary. Sa sandaling bumangon ang demonyo pagkatapos ng pag-ataking iyon, sinaktan siya ni Agosto ng lightning spell at lumikha ng perpektong pabilog na butas sa kanyang katawan. Nasawi ang demonyo dahil dito, at nagpatuloy sina Agosto at Mary sa kanilang misyon. Nagulat ang assistant ni Xander nang malaman niyang hindi lang si Shen kundi ang buong koponan niya ay sapat na malakas para talunin ang mga demonyo, at iniisip niya kung paano nila siya haharapin. Maging sina Xander at Miriam ay nagtatago sa labas ng kastilyo, at iniisip din nila na napakalakas ni Shen para harapin ng mga ordinaryong demonyo. Iniisip nila na hindi matalinong magsakripisyo ng higit pang mga tropa, ngunit hindi magiging madali ang pagpapaalis sa kanila. Kaya naman si Miriam ang nag-distract sa mga magicians at binigyan ang mga demonyo ng pagkakataong makatakas. Tinutunaw at pinasabog niya ang mabigat na pinto na nagpo-protekta sa lungsod, at pagkatapos ay nagiging sanhi ng malubhang pagsabog sa lahat ng dako. Madaling na-overwhelm ni Miriam ang mga kabalyero, at papasabugan na rin niya ang kanilang commander sa Oblivion nang biglang dumating doon sina Lilia at Alice. Hinaharang nila ang pag-atake ni Miriam gamit ang kanilang mga hadlang, at sinabihan ang Knight Commander na umatras dahil papabagalan lang niya ang mga ito. Tumigil si Miriam sa kanyang pag-atake at tinanong ang mga babae kung sino sila. Nagsagawa sila ng isang weird na pose, at ipinapahayag na sila ang Ultimate Magicians. Hinatake ni Lilia si Miriam gamit ang kanyang mahika ng kidlat, ngunit napakabilis niya at madaling naiiwasan ang pag-atake. Sumunod na inatake siya ni Alice, ngunit hinaranggan niya ang kanyang atake sa apoy gamit ang kanyang magic barrier. Muli siyang inatake ni Alice gamit ang magic ng apoy, ngunit iniwasan ito ni Miriam at inatake siya mula sa likuran. Nakatakas si Alice ng walang labis na pinsala, at pinagaling ang sarili gamit ang kanyang uniforme. Nagulat si Miriam nang makita ang uniforme, at pagkatapos ay inatake muli siya ni Alice. Sinasalungat niya ito sa kanyang mga pag-atake, at habang sinusubukan ni Alice na depensahan ito, dumaldad si Miriam sa ilalim niya at itinumba siya. Sinubukan ni Lilia na salakayin siya, ngunit hinawakan ni Miriam si Alice bilang isang kalasag.
Sa kabilang banda, nakatanggap ng mensahe ang assistant ni Xander na nandito ang kanyang amo. Agad niyang inutusan ang lahat ng mga demonyo na umatras, ngunit tumanggi silang gawin iyon. Biglang dumating doon si Shen at sinunog ang isa sa kanila gamit ang kanyang asol na apoy, na nagtanim ng takot sa puso ng ibang mga demonyo at pinipilit silang tumakbo. Patuloy siyang umaatake sa kanila habang tumatakbo sila, ngunit pagkatapos ay umakyat sila sa mga bubong. Ginagamit ni Shen ang kanyang lumulutang na salamangka upang habulin sila, at pagkatapos ay ginamit ang pinpoint na mapangwasak na pag-atake upang lipulin sila. Iniswing niya ang mapangwasak na sinag upang sirain ang lahat ng mga demonyong tumatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa pader, ngunit napilitang ihinto ang pag-atake habang papalapit ito sa ilang kabalyero. Bigla niyang napansin ang malalaking pagsabog sa di kalayuan. Si Miriam ay nakikipaglaban kay Lilia doon at salamat sa pagiging bihag ni Alice, madali niya itong natalo. Nakarating na rin doon sina Yasi at Tony at nagpasya silang ay back up sila. Sinalakay ni Yasi si Miriam mula sa likuran, ngunit hinarap lang niya si Alice patungo sa pag-atake. Ginagamit ni Alice ang kanyang harang upang kahit papaano ay protektahan ang kanyang sarili mula sa pag-atake, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang pagbangga muna kay Yasi. Natamba sila, at sinubukan ni Tony na takpan sila ng kanyang ultrasonic blade. Iniindayog niya ito habang sumusugod si Miriam sa kanya, ngunit madali niyang naiwasan ang kanyang indayog at dinasormahan siya bago basagin ang kanyang harang. Naglunsad si Miriam ng mapangwasak na pag-atake kay Tony at hinampad siya sa pader. Biglang may kidlat na lumapit sa kanya, ngunit naiwasan niya ito at tinalo si Lilia sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa pagitan ng mga bato. Nakatayo na ngayon si Alice, at inilabas niya ang kanyang mahika para salakayin si Miriam. Gayunpaman, itinuro niya ang kanyang susunod na pag-atake kay Tony, at napilitang magmadali si Alice upang ipagtanggol siya. Habang ginagamit niya ang kanyang harang para ilihis ang pag-atake ni Miriam, siya ay napatumba ng may ataking bato sa kanyang tiyan. Ngayon, si Yasi na lang ang natitira, at nanginginig siya sa takot habang papalapit sa kanya si Miriam. Biglang dumating si Shen doon at sinabihan si Miriam na huminto. Sumunod siya at hinihintay niya ito habang pinapalaya niya si Lilia at pinagaling siya. Galit na galit si Shen nang makita niya ang mga nasugatan niyang kaibigan, at hiniling niya kay Yasi na alagaan sila. Nagtataka si Miriam na makita kung gaano siya kalakas, at sinugod siya nito. Inatake siya ni Shen gamit ang kanyang ultrasonic blade ngunit madali niyang naiwasan at ikinulong siya sa isang kulungang bato. Pinutol niya ito at nakita niya si Miriam na sumusugod sa kanya. Hinaharangan niya ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang harang, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Si Shen na ang magka-counterattack, at halos hindi nakaiwas si Miriam sa slash mula sa kanyang ultrasonic blade. Biglang dumating si Agosto at ang iba pa para ay back up si Shen, at napagtanto ni Miriam na ito na ang pagkakataon niya para makatakas. Nagmamadali siyang lumayo kay Shen, hinawakan ang mukha ni Mary sa daan at pinabagsak siya sa lupa. Ginamit ni Shen ang kanyang jet boots para habulin siya, ngunit ang kanyang dinadaanan ay naharang ng isang yelong pader na ibinato ng assistant ni Xander. Hiniling niya kay Miriam na atakihin ang mga salamangkero ngayong napapalibutan na sila, at siya ay nagtungo sa langit na nangongolekta ng malaking dami ng kapangyarihang mahika. Tinitingnan ni Shen ang kanyang mga kaibigan na halos hindi makayanan ang laban, at iniisip na lahat sila ay masasawi kapag tinamaan sila ng pag-atake. Sinabihan niya si Agosto na protektahan ang iba nang nagpakawala ni Miriam sa kanyang mapanirang pag-atake sa kanila. Sinusubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang sarili, habang ginagamit ni Shen ang kanyang buong kapangyarihan upang lumikha ng isang higanteng hadlang upang iligtas ang lahat. Pinipilit niya at itinulak ang pagsabog pataas, ngunit nang mawala ang usok, nalaman niyang wala na ang mga demonyo. Buti na lang at maayos pa ang lahat ng kaibigan niya. Nag-regroup sila at iniisip na ang babaeng demonyo ay dapat ay isang mataas na antas ng salamangkero batay sa kanyang lakas. Nalilito si Agosto tungkol sa motibo sa likod ng pag-ataking ito, at iniisip niya kung ano ang iniisip ni Sherwan. Naniniwala si Shen na isang magandang bagay na hindi siya personal na nasangkot sa pag-ataking ito, kung hindi, ang mga bagay ay magiging mahirap para sa kanila. Sinabi ni Agosto sa lahat na iligtas ang mga tao at bantayan ang mga demonyo, ngunit pinayuhan silang mag-ingat sa pagkakataong ito. Sina Shen at Agosto ay pumunta sa rescue center at nalaman na medyo seryoso ang mga bagay doon. Bukod kina Cecil, Marco, at Olive, ay abala rin sa pagpapagaling ng mga nasugatan.
Iniulat nila na napakaraming nasugatan at pinapagaling ni Cecile ang mga malubha sa loob. Nagpa siya si Agosto na tawagan ang lahat dito para tumulong sa paggamot, at hiniling kay Shen na suportahan ang kanyang kasintahan sa loob. Naabot na ni Cecile ang dulo ng kanyang mahika, ngunit sumusulong pa rin upang iligtas ang buhay ng sinumang makakaya niya. Malapit nang mawala ang kanyang magic power, at huminto ang paggamot sa kanyang pasyente. Umiiyak siya na wala siyang magagawa para sa kanya dahil ang kanyang mga pinsala ay napakalubha. Bigla siyang nagsimulang mag-alis ng suot na sinasabi na ang kanyang mga damit ay puno ng auto-heal ang magic at kung bibihisan niya ang pasyente sa mga ito, maaari pa rin itong maligtas. Gayunpaman, dumating doon si Shen sa takdang oras at agad siyang tinakpan ng kanyang kasuutan. Sinabi ni Shen sa kanya na ang kanyang mga sugat ay masyadong malubha para pagalingin ng uniforme or siya, ngunit naniniwala siya na maaari pa rin niyang iligtas siya. Gumagamit si Shen ng napakaraming magic power para pagalingin ang isang lalaki, at humanga siya na napanatili itong buhay ni Cecile sa loob ng mahabang panahon sa kabila ng kanyang malubhang sugat. Pinapagaling niya ang mga nasugatang organ ng paisa-isa, at hindi nagtagal ay nakaalis na ang lalaki sa panganib. Habang ang asawa ng pasyente ay nagpapasalamat kay Shen, si Cecile ay nalulula sa isang inferiority complex. Habang naglalakad sila palayo sa silid, kinuha niya ang uniforme ni Shen, na sinasabing napakahusay niya at hinding-hindi niya magagawa ang kanyang makakaya. Nagsisimula siyang umiyak habang sinasabi na wala siyang silbi gaya ng lagi niyang naiisip, at sinabi ni Shen sa kanya na hindi ito totoo. Sinabi sa kanya ni Shen na siya ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ang lalaki at hindi lang siya. Tinuro niya ang mga taong niligtas niya, at pinasalamatan nila si Cecile, na tinawag siyang santo. Pagkatapos noon, nakilala ng mga ultimate magician ang hari ng imperyo, at pinasalamatan niya sila sa pagligtas sa kanyang kaharian. Sinabi ni Agosto sa hari na ang ilang mga bagay tungkol sa pangyayaring ito ay hindi angkop sa kanya, dahil wala siyang ideya kung bakit sasalakayin ni Sherwan ang isang maliit na bansa matapos sirain ang imperyo. Sinabi niya sa hari na nakipag-away na si Shen kay Sherwan noon at pinaalis siya, at iyon ay dapat magpabatid sa kanya ng kanilang kapangyarihan. Kaya naman gustong makipag-alyansa ni Agosto sa hari, at pumayag siyang tulungan ang Eri Kingdom sa hinaharap. Pagkatapos nito, nagtipon-tipon ang grupo, at naisip ni Shen na dapat silang maging handa para sa isa pang pag-atake ng demonyo anumang oras. Pareho ang iniisip ni Agosto, at ipinahayag nila na sama-sama nilang protektahan ang mundo. Di nagtagal pagkatapos nito, bumalik sila sa Ares capital gamit ang gate at nakahanap ng isang partido ng mga kabalyero at salamangkero na naghihintay sa kanila. Nagpa-party sila para ipagdiwang ang mga ultimate magician na nagpaalis sa mga demonyo, at sumakit ang ulo ni Shen nang marinig ang nakakatakot na pangalan na kanyang naisip. Hindi nagtatagal, dumating din ang lahat doon upang batiin sila sa kanilang tagumpay. Sinabi ni Agosto sa kanyang ama na mayroon siyang ulat tungkol sa bagay na ito, at sinabi sa kanya ang tungkol sa alyansa sa hari ng ibang nayon. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot sa kanyang ama na makipag-ugnayan sa ibang mga bansa tungkol sa pagsali rin sa alyansa. Binibigyan siya ng pahintulot ng hari na makipag-ugnayan sa bawat bansa bilang kanyang ambassador, at si Shen ay tumanggap ng pahintulot mula sa kanyang mga lolo't lola na sumama kay Agosto sa kanyang paglalakbay. Ipinahayag ni Marisa at Elisa na sasama rin sila sa kanila, at habang tutol si Agosto, pinahintulutan sila ng kanyang ama. Kinabukasan, ang Ultimate Magicians ay nagsimula sa kanilang paglalakbay upang iligtas ang mundo mula sa panganib ng mga demonyo.